Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Simulan na natin. Mapagpalang araw, Sir Casper. Ako si Brandon, 30 taong gulang. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari ito taong 1998 sa isang malayong probinsya ng Leyte. Ito ay kwento ng aking kaibigan at kung ako ang tatanungin, ay masasabi kong kakaiba at nakakakilabot ang kanyang kwentong kahit sa pagtulog ko sa gabi ay nagbibigay pa sa akin ng matinding bangungot. Nangako akong kahit na maikwento ko man ito sa iba ang kanyang karanasan, ay titiyakin kong huwag ililitaw ang kanyang tunay na pangalan. Maselan ang nakaraan na kanilang pinagdadaanan. Kaya naman kung hindi nyo mamasamain, babaguhin ko muna ang kanyang pangalan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Lester. Si Lester at ang kanyang pamilya ay nakatira sa isang bukirin, malayo sa kabayasnan at halos inosente sa lahat ng bagay. 5 silang magkakapatid at kagaya ng normal na pamilyang masipag gumawa ng kasama sa bahay, ay tila hagdan ang agwat ng kanilang mga edad. Si Lester ang panganay sa kanilang magkakapatid na puro lalaki. Ang kanyang amang si Mang Lito ay pagsasaka ang hanap buhay, samantalang ang kanyang inang si Aling Esther ay nasa bahay lamang. Kahit salat sa buhay ay masaya silang namumuhay. Ang kanilang bahay naman ay literal na nasa gilid ng isang malaking pangpang. Madalas nga silang pagsabihan ng mga kakilala nila na mabuti pa'y lumipat na ng tahanan. Nagpapasalamat man sa mungkahi ng iba, ngunit walang magawa ang mag-asawa. Naisin man nilang lumipat ng tirahan, ay tiyak kailangan pa nila ng matinding pagkakayod para makapagpatayo ng bagong tahanan. Naisip nilang sayang naman ang kanilang gagastusin, kaya mas mabuti pang ipakain na lang nila sa kanilang mga anak. Ang kanilang tinitirahan ay minana pa ni Aling Esther sa kanyang mga magulang, na isa din sa mga dahilan kung bakit ayaw niyang iwanan ang nasabing bahay. Maliit lamang ito pero matibay. Ilang matitinding bagyo at lindol na ang dumaan, ngunit nananatiling matayog ang tayo ng nasabing tahanan. Kaya naman, kampante ang mag-asawa na kahit anong mangyari ay hindi ito mawawasak. Maliit lamang ang kita ni Mang Lito sa pag-aararo, samantalang may kakarampot namang benta kahit papaano si Aling Esther mula sa mga gulay na tanim niya galing sa bakuran. Iyon lamang ang kanyang libangan habang nag-aalaga sa mga anak. Kahit papaano ay nakakatipid sila dahil ang susobra sa kanilang ibebentang gulay ay uulamin nila. Masustansya pa at nakakabusog. Maaga pa lamang ay lalarga na si Mang Lito sa sakahan, habang dala ang kalabaw na hiram lang din niya mula sa kapitbahay
na ilang metro din ang layo mula sa kanila. Aagahan niya ang paggising upang mapakain ng maaga ang kalabaw, tsaka dadalhin ito sa ilog upang makababad sa tubig. Pagkatapos ay ilalakad na sa sakahan na 2 oras ang layo mula sa kanilang bahay. Maiiwan sa tahanan si Aling Esther at ang kanyang mga anak na si Lester ang panganay, 13 anyos. Ang sumunod sa kanya ay 12 at 10 taon ang pangatlo. Ang pang-apat naman ay 8 at 6 ang bunso. Si Lester at ang kasunod niyang kapatid ay katukatulong ng kanyang mama sa pag-aalaga ng kanilang pananim. Maayos ang kanilang paghahanap buhay hanggang sa lumago. Kahit papaano, ang kanilang mga pananim ay pinupuntahan na lang ng mga kapitbahay para mamili. Ang sumunod kay Lester na si Joshua ay palagi nang wala sa kanilang bahay dahil madalas na itong sumasama sa kanilang ama sa pag-aararo. Sa madaling salita, sina Lester, Aling Esther, at ang 3 niyang nakababatang kapatid na lang ang naiiwan sa kanilang tahanan upang siyang gumawa ng mga gawaing bahay. Isang araw, kahit masama ang panahon, ay nagtungo pa rin sa sakahan sina Joshua at si Mang Lito upang madagdagan ang kanilang kikitain sa araw na iyon. Naiwan ang kanyang 4 na anak na sa kanilang bahay kasama ang kanyang asawa. Si Lester naman ay abala sa pagliligpit ng kanilang mga sinampay, habang ang kanyang ina naman ay nagsasarado ng mga bintana sa takot na baka humangin ng malakas at ilipad ang kanilang bubong. Ilang saglit lang ay nagsimula ng umulan. Hindi nila alam na may bagyo pala ng araw na iyon. Hindi sila naabisuhan. Kanina lang ay kay taas ng tirik ng araw. Ngayon ay kumulimlim na ang kalangitan at ang tanghali ay naging hapon. Agad silang pumasilong nang lumakas ang ulan at humagupit na ang bagyo. Ang kanilang pag-aalala ay hindi para sa kanilang sarili, kundi para kina Mang Lito at Joshua na nasa sakahan. Panay ang dasal ng mag-anak na sana ay maging maayos lamang ang dalawa. Tila nilabagan ng washing machine ang langit. Pumaroot pa rito ang hangin. Kaya naman labis ang kaba ni na Lester ng mga panahong iyon. Gayon na lang ang sindak nila nang sa huling hirit ng pinakamalakas na hangin ay nag-iba ang dulo ng pangpang. Sa madaling salita ay nagka-landslide at natabunan ng putik, lupa at mga bato ang kanilang tahanan. Gimbal na nagsigawan ang mag-anak sa loob ng bahay habang panay ang tawag sa Panginoon naway iligtas sila sa tiyak na kapahamakan. Iyak ng iyak ang mga bata habang mahigpit itong yakap ng kanilang ina. Si Lester naman ay hindi na nagpayakap kay Aling Esther. Sa halip ay binigyan niya ng lakas ng loob ang kanyang mga kapatid upang huwag matakot ng husto. Madilim, halos limitado ang sariwang hangin na nakakapasok at kay tahimik sa kanilang bahay. Ang kanilang tahanan ay hindi na makikita kung tatanawin sa labas. Humina na ang ulan at nakauwi na si Mang Lito at si Joshua.
Gimbal na nagsigawan ng mag-ama sa nakita nilang itsura ng dati kinalalagyan ng kanilang tahanan. Nagwala ang padre di pamilya habang si Joshua naman ay kinukubkob ang gilid ng natatandaan niyang bakuran sa pag-asang baka mabuhay pa ang kanyang ina at mga kapatid. Samantala, sa loob ng natabunang bahay, napuno ng pag-asa sina Lester. Nagdasal at nanampalataya. May bigas pa sila at iilang gulay, tsaka tuyo, para ipananggalang sa gutom. Kahit natatakot sa sitwasyon nila, ay pinilit na magpakatatag ni Aling Esther, habang si Lester naman ang naglilibang sa kanyang mga kapatid. Kinakantahan ng mga ito at nilalaro na tila ba nasa normal na sitwasyon lamang sila. Ni hindi na nila napansin pa ang araw o gabi. Ang alam lang nila ay gigising sila, magsasaing at kakain. Mabuti na lang may iilang container pa silang tubig na naimbak dahil malayo sila sa balon. Iyon ang tinitipid ni Aling Esther para sa kanyang mga anak. Walang oras na hindi siya nagdasal para sa kaligtasan nila at sa kaligtasan ng kanyang asawa at anak na si Joshua. Panay ang pakiusap niya na huwag nang patagalin pa ang kanilang pagdurusa sa ilalim ng lupa. Kailangan nilang magpakatatag, lalo pat sa mga panahong natutulog ang mga musmos, ay nakikita niya ang paghihirap sa mga mukha nito. Sabik na makalabas at makita ang liwanag ng araw, ipinapangako niyang aalis na sila sa nasabing bahay kapag nakakalabas na sila at magsisimulang muli sa isang mas ligtas na lugar. Iyong malayo sa sakuna, ngunit sadyang kay lupit ni tadhana. Ang kanilang ilang araw ay nagiging linggo at naging buwan. Wala na ang bagyo, ngunit hindi pa rin sila nakakalabas sa kanilang kinaroroonan. Naisip ni Lester, may naghahanap pa ba sa kanila? Dito na ba sila mamamatay? Bata pa ang kanyang mga kapatid. Ayaw niyang dumating ang araw na makita at mapanood niya ang kamatayan ng mga ito dahil lang sa wala na silang magawa para tulungan ang isa't isa. Lumakas ang loob ni Lester at humanap ng paraan. Tinalunton niya ang bahagi ng lupa na nasa tingin niya ay malambot at manipis lang. Pinakinggan ang mga ingay at natuwa ng may narinig na humahagulhol sa kabila ng dulo ng lupa. Kinalkal niya iyon at kinubkob. Sinaway siya ng kanyang ina, ngunit hindi siya nakinig hanggang sa muling gumuho ang lupa. At gayon na lang ang takot na lumukob sa buo niyang pagkatao nang makitang natabunan ang gitna ng kanilang sala. Nagkahiwalay sila ng kanyang ina. At ang masaklap ay nadaganan ng bato ang kaliwang paa ni Lester. Dumugo ito at sa tingin niya ay nabali. Umiiyak at sumisigaw na dinaluhan siya ng kanyang ina. Ngunit napatili lamang ito nang makitang hindi siya malapitan dahil sa nakaharang na 6 pader sa pagitan nilang dalawa. Tanging braso na lang ng kanyang ina ang nakayang makahawak sa kanya. Napaiyak si Lester. Masakit na nga ang kanyang paa, ay tila naglaho pa ang katiting na pag-asa niya para makalaya sa kadiliman. Kahit nanginginig sa sakit ay pinilit niyang ayusin ang tinig at sinabi sa kanyang ina na ayos lang siya.
Mas lalong nawala na ng pag-asa ang mag-anak na makalabas pa doon. Kinagabihan ay nilagnat ng gusto si Lester. Marahil ay dahil iyon sa kanyang sugat sa paa. Si Aling Esther naman ay hindi na kumain at ibinigay na lang sa mga anak ang kanyang pagkain. Sinisiguro niyang makakain ang kanyang mga anak. Si Lester ay mas tinataga ng loob at kinalimutan ng sakit para wag nang mag-alala ang kanyang pamilya. Nawala na sila ng pag-asang makabalita sa labas. Kalaunan, naubos na ang pagkaing naimbak ni na Aling Esther. Maging ang tubig ay salat na din. At nagsisimula ng magsisapuhan sa mga tiyan ang mga maliliit na kapatid ni Lester. Kung noong una ay nakakapagsalita pa ang mga ito, ngayon ay tanging ungol at angil na lang ang kanyang naririnig sa kabila ng pader. Napakahirap ng sitwasyon. Pagkalipas ng ilang araw, kanya-kanya nang iyakan ng mga bata dahil sa gutom. Maging si Lester at ang kanyang ina na saksi sa nangyayari sa kanyang mga kapatid ay nanginginig na at hilam sa luha. Umiyak si Lester at nakaramdam ng galit. Bakit tila sila pa yata ang pinaglaruan ng pagkakataon? Mamamatay na ba sila? Naulinigan niya ang kanyang ina na nagsasalita ng mahina. Anito, kung nagugutom na ang kanyang mga kapatid, ay gagawa ito ng paraan para makakain silang lahat. Napangiti ng mapait si Lester. Kahit ramdam na niya ang hirap ng boses ng ina, ay nilalakasan pa rin nito ang loob. Ito ang nagsisilbing liwanag sa madilim nilang mundo. Hinayaan niyang magsalita pa ang kanyang ina hanggang sa hindi niya inaasahan ang ginawa nito. Naglaplap ng sariling laman si Aling Lester at ipinakain sa kanyang mga kapatid. Panghihilakbot ang kanyang nadarma ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung ano ang maaaring maging reaksyon, lalo na at inabutan siya ng ina ng kapirasong laman nito mula sa sariling braso upang wag siyang magutom. Tahimik siyang napaiyak hanggang sa matahimik nang maulinigang natuwa ang mga kapatid niya nang malamnan ang sikmura. Nagsimula na sa pagdagundong ang kaba sa dibdib ni Lester. Tila hindi niya kayang sikmurain ang kainin ang literal na laman ng kanyang ina. Tinanggihan niya ang inalok ni Aling Esther at ipinabigay ito sa mga kapatid na animo mga aso't pusang nag-aagawan hanggang sa magdesisyon ang kanilang ina na hatiin ito. Nanghihina si Lester at naduwal dahil sa pandidire. Bakit kailangan nilang umabot sa ganito? Lumipas ang 3 araw at ang braso't binti ni Aling Esther ay nangangamoy na. Wala na itong balat at laman sapagkat ipinakain na niya sa mga anak. Minsan ay hindi hinihiwa ni Aling Esther ang sarili at hinahayaan na lang na kagatin ng kanyang mga anak ang kanyang katawan. Halos mamatay na sa sama ng loob si Lester habang pinakikinggan ang mga mumunting palahaw ng kanyang ina sa tuwing nasasaktan ito. At kapag sinasaway naman niya ang mga kapatid, ay mas higit pa ang iyak ng mga ito. Kaya sinabihan siya ng kanyang ina na hayaan na lamang.
Kung mamamatay siya ay tatanggapin niya ng buong buo. Ang mahalaga ay huwag magutom ang kanyang mga kapatid. Si Lester naman ay kinakain na ang sariling dumi at iniinom ang ihi, kaya siya nakatagal ng ganoon. Butot balat na siya sa 2 buwan na nilang pananatili sa loob. Nawala na siya ng pag-asang buhay pa ang ama at si Joshua. Samantalang ang 3 pa niyang maliliit na mga kapatid ay nagsisimula ng maging mabangis. Hindi maintindihan ang mga sinasabi at halos mag-away na sa pag-aagawan ng katawan ng kanilang ina na noon ay naghihingalo na. At kahit halos wala ng hininga, ay ang kanyang mga kapatid pa rin ang ibinili nito. Medyo naiigalaw na noon ni Lester ang kanyang paa, kaya nagawa niyang silipin ang 3 kapatid at ang kanyang ina. Ang kanyang nakita ay labis na pagkasindak sa kanyang buong pagkatao. Nakahandusay sa sahig ang kanyang ina habang nilalantakan ng kanyang 3 mga kapatid ang mga lamang loob nito. Nahilo sa nasaksihan si Lester at nagsuka ng nagsuka ito. Hindi niya matanggap ang nangyayari sa kanila. Tingin niya sa mga nakakabatang kapatid ay mga aswang. Mga batang aswang na nakahandang pumatay sa panahon ng taggutom. Nanginginig na umiyak siya nang magsalita ang sumunod kay Joshua na huwag malungkot ang mga kapatid kapag naubos na nila ang kanilang nanay, dahil nariyan pa naman ang kanilang kuya Lester at kakainin nila hanggang sila ay mabusog. Sa pagkakataong iyon, nagsikap na si Lester. Lalo pa at tila sinakyan na ng demonyo ang kanyang mga kapatid. Dahan-dahan na kasing nagbago ang itsura ng mga ito. Humahaba ang mga pangil at nagkaroon ng mga matataas na kuko. Nagsisisigaw siya at kinubkob muli ang kinaroroonan niya. Bahala nang madaganan siya ng mga bato. Basta bawag lang siyang mamatay sa paglamon ng kanyang mga kapatid na hindi na matino at tila tuluyan ng naging aswang. Malalakas na ang mga ito at naalarma nang marinig ang boses niya. Kahit nagkanda sugat ang kanyang mga kamay, ay pinagsikapan niyang kalkalin ang lupa hanggang sa masilaw siya sa liwanag. Mas binilisan niya ang pagtipak sa mga bato at lupa nang marinig ang mga ingay at iyakan mula sa labas. Gayon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Nang may mahagip na tingin, ang nag-aalalang si Joshua. Nagsisisigaw ito nang makita siya. Kaya naman agad silang dinaluhan ng kanyang ama at ng iilang kumpare nito. Hindi na pala sila hinayaang makapasok pa doon dahil delikado. Ngunit hindi raw siya pinatulog ng kanyang asawa. Kaya bumalik siya sa lugar. Upang magbakasakali. Kaya ikwento niya ang buong pangyayari. Gulat at panghihilakbot ang kanilang naramdaman sa isinalaysay ni Lester na agad dinala sa doktor. Hinukay naman ng iba pa ang pinaglabasan ng lalaki at natagpuan ang kanilang gibang bahay na natabunan at ang bangkay ng kanyang asawa na nilalangaw na at nangangamoy. Ngunit walang bakas ng 3 niyang kapatid. Duda ng mga nakakatanda. Inangkin na ng tagalupa ang nasabing mga bata at nilikha na bilang nilalang sa dilim ang aswang.
Sa ngayon ay maayos ang lagay ni Lester. May asawa na at mga anak. Ikwento niya ito sa akin nang makita niya ang aming bahay na nasa ibaba din ng pangpang. Kaya naalala niya ang kanyang nakaraan. Naway huwag natin siyang husgahan. May mga bagay talaga na nagagawa natin kahit hindi na natin ito makontrol pa. Lamang ay naging bulag ang kanyang ina sa pansariling kaligtasan. Bagkus ay isinakripisyo ang kanyang buhay dahil sa labis na pagmamahal sa kanyang mga anak. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento. Brandon po ng Leyte. Niyaya ako ng bunso naming si Kim na pumunta sa bahay ng kaklase niya. Ayoko sanang sumama dahil sa gitna pa iyon ng kagubatan. Ngunit sadyang mapilit siya, kaya kalaunan ay pumayag na ako. Yay, sasama si Kuya. Masayang sabi niya na ipinagtataka ko. Hindi naman kasi siya dating ganyan. Pag masaya siya, ay ngumingiti lamang ito. O di kaya ay yayakapin kami. Subalit di ko na iyon tinuunan ng pansin. Normal lang naman sa isang bata ang pag-iiba ng ugali o nakagawian. Pumunta na kami sa may sala kung saan naroon sila mama at papa. Ngunit nagulat ako nang pigilan ako ng kapatid ko. Kuya, huwag na tayong magpaalam. Pagpigil niya sa akin, para akong nawiwerdohan sa kanya. Di ko siya maintindihan. Dati ay palagi kaming nagpapaalam. Minsan nga ay siya pa ang unang nagpapaalam. Bunso, pag di tayo magpaalam, baka pagalitan tayo. Paliwanag ko. Napakamot na lang siya sa ulo. Sige na nga. Tugon niya na lamang habang kumakamot sa ulo. Napailing na lamang ako sa inasta ni Bunso. Di ko maintindihan. Pero parang ibang tao ang kausap ko. Nawiwerdohan na talaga ako sa kanya. Di ko na gusto ang pag-iiba niya ng ugali. Hindi ko na lang pinansin ang mga werdo na nangyari kay Bunso at humakbang patungo kay Papa. Ma, aalis po muna kami ni Bunso. Pupunta po sa kaarawan ng kanyang kaklase. Pagpapaalam ko. Unti-unti naman silang tumango bilang sagot. Pati sa kanila mama ay nawiwirduhan na din ako. Ano ba ang nangyayari? May dapat ba akong malaman sa misteryosong nagaganap? Hindi ko alam pero parang may ibang kumukontrol sa mga kinikilos nila. Di ko na lamang ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad palabas. Ngunit sa bawat hakbang ko, parang ayaw ng paa ko. Nauna na si Bunso sa paglalakad habang ako ay nakamasid lamang sa kanya. Nakikita ko ang iyong titig. Natigilan ako nang bigla itong nagsalita. Di na lang ako umimik at ipinagpatuloy ang paglalakad. Alam kong may mali sa mga nangyayari ngayon, ngunit nananatiling nakatikom lamang ang aking bibig. Malayo pa lang ay tanaw ko na ang bahay ng kaklase niya. Ngunit parang walang pagdiriwang ang nagaganap. Kaya di ko na iwasang magtanong. Bunso, sigurado ka ba na ngayon ang kaarawan ng iyong kaklase?
Tanong ko. Ngunit ni isang letra ay walang lumabas sa bibig niya. Kaya nanahimik na lang ako. Hanggang sa makarating kami sa bahay ng kanyang kaklase. Nakita ko ang isang ginang na abala sa pagluluto, habang ang Ginoo naman ay abala sa pagputol ng kahoy. "Oh, nandyan na pala kayong mga iho. Pasensya na at hindi ko napansin ang inyong pagdating. Halina at kumain na kayo. Magsasandok lang ako ng dinuguan." Ani ng ginang at bumalik sa gawain. Ako naman ay natatakam sa niluto ng ginang dahil sa paborito ito ni Bunso, lalo na pag nilagyan ng kalamansi na masarap sa aming panlasa. Sakto naman na nakakuha ako ng kalamansi nung naglalakad kami ni Bunso. Umupo na kami sa upuang gawa sa kahoy upang kumain nang mapansin kong wala ang may kaarawan. At tulad kanina, itinikom ko na lang ang bibig ko at kumuha ng kanin, pati na rin ang dinuguan. May kutsilyo po ba kayo, Lola?" Magalang na tanong ko. Agad namang sumagot ang ginang. "Teka lang, ako na ang kukuha." Pagpresenta ng ginang, tumayo ito at pumunta sa kusina upang kumuha ng kutsilyo. Pagkatapos ay ibinigay nito sa akin. Inilabas ko naman mula sa aking bulsa ang kalamansi at hiniwa ito sa dalawa. Kita ko naman ang gulat sa mata nila nang makita ang ginawa ko. May problema po ba?" Tanong ko. Wala naman iho. Nagulat lang kami sa ginawa mo dahil hindi ganyan ang aming nakagawian." Sagot ng Ginoo. "Ganun po ba? Sige po, di ko na po lalagyan." Sambit ko at itinago sa bulsa ang kalamansi. Nang mapansin ko ang pag-iba ng itsura ng dinuguan, sa gulat ay naitapon ko ang aking makakain. Nakita ko naman na pinagpapawisan sila. Si Bunso naman ay hindi mapakali, kaya hinawakan ko ang kanyang kamay. Laking gulat ko nang malapnos ang kanyang kamay sa pagkakahawak ko. Sigaw niya sa sakit na nadarama. Nais ko sanang lapitan siya dala ng pag-aalala. Ngunit naunahan ako ng magulang ng kaklase ni Bunso. Sa paglapit nila kay Bunso, parang tunay nila itong anak kung mag-alala. "Anak, umalis ka na dyan sa katawan na yan upang mawala na ang sakit ng iyong nadarama." Pagsusumamo ng ginang at ilang saglit pa, lumutang sa ere ang katawan ni Bunso at unti-unting nagiging tao. At sa hindi ako nagkakamali, siya ang kanilang anak. Tama na ang panlilinlang ko sa iyo dahil ito na ang katapusan mo. Ani ng bata. At sinugod ako. Mabuti na lamang ay nakalabas ako ng bahay at nagtago sa mga mayayabong damo. Halos pigilan ko ng aking paghinga. Huwag lang nila akong mahanap. Hanggang sa may nakita akong isang ahas malapit sa paanan ko. Walang ano-ano'y. Tinuklaw ako nito, ngunit pinigilan kong hindi gumalaw. "Mahanap din kita. Mahanap din kita." Isang boses ang aking narinig mula sa likuran ko. Umaagos na ang dugo mula sa pagkakatuklaw ng ahas. Ngunit di ko iyon hinayaan. Tinakpan ko ng isa kong kamay ang umaagos na dugo at ang isa kong kamay ay
Nakatakip sa aking bibig. Huli ka! Panggugulat nito sa akin. Mabuti na lamang ay natuklaw siya ng ahas sa isang kamay bago niya pa ako lapitan. At sinamantala ko ang pagkakataon na iyon upang makatakas. Dali-dali akong tumayo at tumakbo. Halos di na ako tumingin sa likod. Tuloy-tuloy lang sa pagtakbo. Hanggang sa nakakita ako ng rumaragas ang ilog. Kaya tumalon ako at nagpatangay sa lakas ng agos. At dahil malakas nga ang agos, tumama ang aking ulo sa hindi kalakihang bato na naging sanhi ng pagkawalan ko ng malay. Nagising ako sa isang kwarto. Laking pagtataka ko kung paano ako napunta roon. At naalala ko muli ang nangyari sa akin na nagpatianod ako sa rumaragasang ilog at tumama ang aking ulo sa isang bato. Nilibot ko ang aking paningin at doon ko nakita na puro iyon painting na nakakatakot hanggang sa bumukas ang pinto at tumambad ang isang lalaking may hawak na kutsilyo. Hindi ako maaring magkamali. Siya ang tatay ng kaklase ni Bunso. Sa takot ay lumusot ako sa may kalakihang bintana para lang makatakas. Ngunit sa kasamaang palad, natusok ang paa ko ng kutsilyo. Sigaw ko at nagising ako kasi nasa bahay lamang ako at nasa tabi ko sila mama at papa. Anak, binabangungot ka na naman ba? Tanong sa akin ni papa. Doon ko lang naalala na 2 buwan na pala ang nakalipas mula nang mangyari iyon sa akin. Naligtas din ako ng isang residente nang makita raw akong lumulutang sa rumaragasang ilog. Noong una daw ay akala niya patay na ako. Hanggang sa idinala niya ako sa isang ospital at doon nakumpirma na humihinga pa ako at walang malay lamang. Ibinalita rin ito sa TV kaya nalaman agad nila papa. Sinabi ko rin sa kanila ang mga nangyari. Rumesponde naman ang mga kapulisan na pumunta sa gubat. Ngunit walang ibang natira kundi ang damit at mga buto. Nakumpirma rin nila na kay Bunso ang damit at ang buto. Kaya naman, labis ang pagdadalamhati namin ni Mama at ni Papa. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po at God bless sa inyo. Sinulat ko po itong aking karanasan patungkol sa mga aswang upang pakatotohanang hindi sila haka-haka lamang dahil talagang totoo sila. Ako at ang pamilya ko mismo ang makakapagpatunay nito. Ako si Jay. 30 anyos na ngayon ang aking edad. Tubong Kawayan, Negros Occidental. Ngunit ngayon ay nasa syudad na rin ako nakatira. Nangyari ito nung ako'y 5 taong gulang pa lamang. Hindi ko na ito naalala pa dahil sa sobrang kamusmusan. Pero isinalaysay ito sa akin ng aking ina at ni ate. Taong 1996. Palubog na noon ang araw habang naglalaro daw ako ng buhangin. Nasa tabing dagat kasi noon ang aming bahay. Habang ang ate ko ay
gumagawa ng sinibit na nipa, yung ginagawang bubong ng bahay kubo. Yun kasi ang aming pangunahing kabuhayan noong araw. At yun din ang usong pangbubong ng bahay ng karamihan. Maging ang mga kalapit baryo at mga kapitbahay ay sa amin umuorder tuwing magpapalit ng bubong. Maya-maya ay sinaway ako ng ate na wag daw akong maglaro ng buhangin dahil marumi iyon at nakakabulate. Nagalit daw ako at sinabuyan ko siya ng buhangin sa mata, kaya nagalit rin ang ate ko. Napalo ang aking kamay. Inakala niyang wala lang yon sa akin dahil di naman daw ako umiiyak at wala ring reaksyon. Kaya patuloy lamang ito sa kanyang ginagawa. Ang huling silip niya daw sa akin ay papunta ako sa likod ng bahay. Hinayaan na lamang ako nito hanggang sa mawala na ako sa kanyang isipan dahil nakafocus na lahat ng atensyon niya sa kanyang ginagawa. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang maalala ako ni ate noon. Sobrang taranta niya nang mapagtantong nawawala ako. Hinanap niya ako subalit hindi talaga ako mahagila pa. Umiyak na nga daw ang ate ko, lalo't laganap sa aming lugar ang balitang marami ng bata ang nawawala at pinapalitan ang katawan ng kung anong bagay. Marami na rin daw kasi ang nabiktima ng aswang, kaya halos mabaliw na ang ate ko at halos liparin na ang bawat bahay na aming kalapit upang tanungin kung nakita ba ako o nakadayo man lang sa kanila kahit saglit. Pero walang ako at hindi rin daw ako nakita na dumaan man lang sa kanilang mga bahay. Mabuti na lang at may dalawang magkaibigan na kumpare rin ng papa ang nakakita sa akin. Galing sila sa isang asyenda ng gapas ng tubo o sugarcane. Nagtaka sila kung bakit mag-isa ang batang ako na binabagtas ang lalim ng ilog na halos lampas bewang ko na daw. At ang ipinagtaka pa nila ay tila mayroon akong kinakapitan ng kung sinong tao, ngunit wala naman daw silang nakikita. Albularyo si Bano, kaya minabuti niyang siya ang maiwan upang sundan ako kung saan man ako papunta. Habang ang isang kaibigan nito ang sumundo sa aking ate upang ipaalam na binabagtas ko na ang ilog at papunta na ako sa masukal na kagubatan. Hindi nagpakita si Mang Bano. Palihim niya raw akong sinusundan. Baka daw ako matakot sa kanya. Alam rin kasi niyang may umaakay sa akin kahit hindi niya ito nakikita. At malakas ang kutob niya na si Tandang Sab iyon, ang hinihinalaang aswang ng aming baryo. Dahil doon din daw patungo ang aking direksyon. Wala rin kasing ibang bahay sa masukal na gubat na iyon. Tanging ang matandang babae na mag-isa lamang ang naroon. Tama nga ang hinala ng albularyo. Doon talaga ang tungo ko sa bahay ng matandang si Lola Sab. Maya-maya pa ay dumating sina ate. Sininyasan niya si ate at ang kanyang kasama na hayaan na muna ako kung saan ba talaga ako pupunta. Nangako naman siya na siya na daw ang bahala
kung sakaling may kakaiba nga. Palihim silang sumunod sa akin. Yumuyo ko at maingat ang bawat nilang hakbang upang hindi magkaroon ng ingay. Malapit na rin kasi talagang magdilim. Nang nasa bukuran na ng kubo ni Lola Sabay, tumigil daw ako. Tumutulo pa ang aking basang damit. Kasabay nun ay ang paglitaw sa gilid ko ng figura ni Lola Sab na isang bantog na aswang ng baryong iyon. Subalit, hindi napapatunayan ni numan, kaya nanatili lamang iyong koro-koro. Hanggang sa ito na nga iyong nangyari. Nataranta ang ate nang makita ang tagpong iyon. Bigla itong napatayo at sumigaw. Kaya nabulabog ang kung anumang plano ni Mang Bano. Mas nabahala pa ang mga ito dahil hawak pa ako sa kamay ng matandang si Lola Sab. Nang marinig ko ang sigaw ng ate, ay tila natauhan daw ako. At yun na lang ang pagsisigaw ko nang makita ang matandang hawak-hawak ang aking kaliwang kamay. Patakbong lumapit ang ate. Hindi alintana ang panganib ng mabalasik na aswang na may hawak sa akin. Lalo pat nagsimula ng mag-ibang anyo ang itsura ng matanda. Halos tumatayo na raw ang mahabang puting buhok nito. Nagbabaga ang mga mata at tila galit na galit dahil may hahadlang sa kanyang planong gawin akong hapunan sa gabing iyon. Nang humarap ito sa kanila, ay napatda si Mang Bano. Nakatingin ito kay ate na parang susugod. Kaya di na nag-aksaya pa ng oras ang albularyo. Mabilis itong tumakbo palapit kay ate. Bit-bit ang maliit na bote ng langis. Maya-maya pa ay may kung anong bagay daw na sinaboy si Mang Bano sa kamay ko na hawak ng matanda. Kaya tila napaso itong napabitaw sa akin. Kita nila na tila umusok ang kamay nitong natalsikan ng langis na yari sa niyog. Naritwalan iyon ni Mang Bano noong araw ng Biyernes Santo at inilibing ng 1 taon bago ito gamitin. Mabilis na nag-anyong pusa ang matanda at halos inilang lundag ang talahiban at bigla na lamang itong nawala sa kanilang paningin. Napabulyaw si Mang Bano, maging ang kasama nito, habang ang aking ate ay nanginginig sa takot. Iniisip daw nito na paano na lang pala kung hindi ako nakitaan ng mga barkada ng papa namin. Marahil papatayin din siya ng ama sa palo dahil sa pagiging pabaya niya. Kapag walang naging saksi sa pangyayaring ito, walang maniniwala kapag sinabing na aswang at nalamat ang katawan ng biktima. Dahil may dala naman silang flashlight, nagpasya daw si Mang Bano na usisain ang bahay ng matanda. Hinawakan ako ng mahigpit ni ate at pinagitnaan ng 2 kumpare ni Papa. Sinilip muna namin ang loob ng kubo ni Lola Sab. Sobrang lansa daw at ang nakakakuha ng kanilang atensyon ay ang isang malaking banga. Nakakaiba ang korte at tila isang antigo at napaka-unique na disenyo. Korteng dragon at may pagkaberde ang kulay ng banga na iyon. Pati ang kanyang takip ay napakaganda rin. Minsan daw
Nagbiro pa ang kasama ni Mang Bano na nakawin iyon dahil alam niyang mamahalin at antigo ito. Nagkatawanan pangaraw ang dalawa. Wala sa sariling binuksan ito at pinailawan ng flashlight ang loob ng banga. Halos maubos ang laman ng kanilang sikmura nang makita ang iilang karne ng bata sa loob niyon. Napagtanto nilang bata iyon dahil sa mga kamay ng tila isang bagong silang pa lamang. Sobrang halata rin ang tenga ng bata na pumapaibabaw sa lahat. Sobrang lansa noon at medyo nagsimula na ring mangamoy. Ibig sabihin, hindi pa ito katagalan. Kakapanalasa lang ng matanda sa isang buntis. Inihati daw nila kami ng ate sa bahay. Niyakap ako ng mahigpit nina mama at papa. Kamuntikan na raw akong maging hapunan ng aswang. Napagpasyahang alamin ni Mang Bano sa karatig baryo na kung sino ang namatayan ng sanggol. Tila wala naman kaya nagtaka man ay nagkibit balikat na lamang ito. Sigurado talaga siya na sanggol yung nakita niya sa loob ng banga. Kahit wala na ang ulo at ibang parte ng katawan nito. Nag-usap daw sina Papa at Mang Bano kung ano ang posibleng gagawin nila sa matanda para maitaboy ito sa aming lugar. Kasi napakadelikado nito, lalo na't mga walang kamuang-muang sa paligid ang laging binibiktima nito. At napagpasyahan nga nilang palayasin ang matanda sa kanilang lugar. Isang gabi, nakitulog daw sa bahay ni Mang Bano ang kanyang pinsan. Ginabi raw ito mula sa biyahe, galing Oriental. At kakauwi pa lamang. Ipinalibing daw kasi muna nito ang kanyang asawa bago nagpasyang umuwi dahil ang dalawang anak niyang maliit ay naiwan niya sa kanyang mga magulang. Nagulat pa daw si Mang Bano. Alam niya kasing buntis iyon. Isinalaysay ng kanyang pinsan ang nangyari nang gabing iyon. Bigla daw nanakit ang tiyan ng kanyang asawa at dinugo ng marami. Nagtaka nga daw sila kasi 7 buwan pa lamang ang tiyan niya. Bago pa man nangyari iyon, naikwento daw ng asawa ng kanyang pinsan na tila daw may umaaligid sa kanila tuwing sasapit ang gabi. Hindi niya raw iyon binigyang pansin. Ngunit nang inuwi niya ang kanyang asawa sa lugar nito para ipagamot sa albularyo, ang sabi daw ay naaswang ito at wala ng bata sa kanyang tiyan. Ilang araw nilang pinagamot ang asawa, ngunit hindi na ito nakasalba pa. Ipinalibing na lang niya agad ito dahil noong araw, hindi uso ang imbalsamo ng patay. Sa tulad naming kapos sa buhay, agaran na itong inilibing kinabukasan. Ang sabi pa ng pinsan niya, kukunin lang daw nito ang 2 anak para dalhin pabalik. Dahil hindi pa tapos ang 9 na araw na pagnonobena sa kanyang asawa. Nang tanungin ni Mang Bano ang kanyang pinsan kung kailan ang araw na dinugo ang kanyang asawa, ay saktong yun din ang araw nang makita ako ni Mang Bano na dinala ng matandang si Sab sa kanyang bahay. Maging ang pagkakita namin ng banga na may kakaibang amoy at laman. Hindi na nagdalawang isip pa si Mang Bano. Pagkaalis ng kanyang pinsan kinaumagahan, bit-bit ang isang supot ng alimango. Binagtas niya ang kinaroroonan ng bahay ng matanda. Nagsisisigaw siya sa harap ng bakuran nito.
ngunit hindi ito lumabas. Alam ni Mang Bano na nasa loob lang ang matanda at malamang natatakot sa kanya. Nang hindi pa talaga lumabas ng bahay ang matanda, nagpasya ang lalaking ilibing sa paligid ng bahay nito ang dalang alimango. Makati daw kasi ito sa balat ng isang aswang. Hindi nila matitiis ang katinghatid nito. Ang ibang bote ng langis ay ikinabit ito sa bintana at pinto. "Hindi ka na ngayon makakawala pa, matandang aswang," wika pa daw nito. Nang una ay wala talagang reaksyon ng matanda. Nanatili itong tahimik para sabihing wala siya sa loob ng kubo. Ngunit hindi pa man si Mang Bano nakakalayo, ay narinig na niyang nagsisisigaw na ito. Ang kate, maawa ka Bano, pakiusap, kunin mo kung ano man tong inilibing mo sa palibot ng bahay ko." Pagsisisigaw pa daw ng matanda. Hindi raw ito pinansin ni Mang Bano. Hinayaan niya lamang nagsisisigaw ang matanda hanggang sa nanghihina ito. Ilang araw daw itong sigaw ng sigaw hanggang sa naging tahimik na ang kubo nito. Tumakas pala ito at di na bumalik pa. Inakala ng mga taga-baryo noon na wala nang mananalanta pa. Kasi tumahimik na ang baryo. Wala na doon ang matandang matagal ng bantog o kilala sa lugar bilang aswang. Nagkamali sila dahil ilang araw lang ang nakaraan ay nakarinig kami ng usap-usapan na may bagong nagmamay-ari sa malaking kubo na ilang taon nang abandonado. Usap-usapan na anak umanaw iyon ng matandang aswang na si Lula Sab. Sa hindi malamang dahilan ay palagi na lang daw akong nagkakasakit noon, ngunit mayroon akong habak. Hindi ko alam kung anong termino ang ginagamit dito sa ibang dialekto. Parang amulet siyang matawag. Pangontra sa masasamang elemento. Pinagawa yun ng aking ina dahil sabi ng albularyo, sadyang lapitin daw talaga ako ng masamang elemento at mga aswang. Simula noon, lagi na lamang may bisitang tiktik at wakwak na dumadapo sa aming bubungan. Laging naghahasa ng itak ang aking ama para kung sakaling susugod ang tiktik at manalasa ay nakahanda na ang kanyang patalim. May isang buwan ring hindi na noon nagparamdam pa ang aswang, kaya nawala na lang din sa isipan ng lahat. Ngunit isang gabing, kabilugan noon ng buwan, narinig namin ang aming kapitbahay mula sa di kalayuan na sumisigaw ito. Wala pa kasing kuryente noon sa baryo namin, kaya 7:00 pa lang ng gabi, napakatahimik na ng buong paligid. Mag-9 pa lang daw noon, nang halos namamaos na sa kakasigaw ang aming kapitbahay na babae, isang byuda. Ang pangalan niya ay Felisa. Dali-daling kinuha ng ama ang kanyang itak at sumugod sa bahay nito. Napatakbo si Papa nang makitang nag-aagawan ang babae at ang aswang sa anak nitong 6 na taon. Nakapatong ang halimaw sa bintana at ang babae ay nasa loob, hila-hila ang katawan ng kanyang anak, habang ang mga paa ay hawak ng aswang. Maging ang anak nitong 8 anyos ay tulog mantika din. Marami na ring dugo ang lumabas mula sa mukha at mga kamay ng babae, gawa ng kalmot ng aswang. Nanginginig na ito sa takot
at tumahagulgol sa pag-iyak dahil ayaw nitong bitawan ang hawak na anak. Kahit ganoon kaingay ay tulog na tulog pa rin ang bata. May mga kalmot na rin ito. Malamang ay napasa ilalim ito sa itim na kapangyarihan ng mabalasik na aswang. Nang makita nito si Papa ay bigla nitong binitawan ng bata. May mga kapitbahay na ring nagsilabasan at may hawak na mga patalim. Ang iba ay mahahaba at matulis na bagakay. Ang pangit daw ng itsura ng aswang. Parang isang baboy na kulubot ang balat. Ngunit ang katawan ay parang isang panike na walang pakpak. Kalbo at matulis ang kuko. Maliit daw ang tenga nito at nagbabaga ang mga mata. Sinugod nito si Papa kaya naalarma bigla ang aking ama. Itinaas agad nito ang hawak na itak na kumikinang dahil sa sobrang talim. Marami na rin ang mga kalalakihang nasa likod daw noon ng Papa. Kaya atubili ang aswang na sumugod pa. Inakala ng mga ito na tatakas na ang halimaw dahil palinga-linga raw ito at tumingala sa taas. Ngunit laking gulat na lang nila nang mag-anyo itong isang panike at may malapad na pakpak. Mabilis at walang pakundangang hinablot ang batang lalaki na karga ng inang wala ring lakas na makikipag-agawan pa. Dahil ramdam na nito ang hapde at kirot sa mga sugat na natanggap. Napasigaw ang lahat dahil tangay na nito ang bata gamit ang isang kamay lamang. Mabuti na lang at may isang tatay na may bitbit na matulis at mahabang bagakay. Biglang tinusok nito mula sa likuran ng halimaw. Kaya nabitawan nito ang hawak na bata. Umiyak pa ito nang bumagsak sa lupa na may tanim na Bermuda grass. Marahil doon lang daw nawala ang sumpa ng aswang, kaya bigla itong nagising. Hindi masyadong napuruhan ang aswang, kaya sumigaw daw ang aming isang kapitbahay na lalaki. Ihingi ka rin ng gamot sa sugat mo bukas. Makikilala rin kita dahil pag hindi ka hihingi ng panggamot mo, asahan mong unti-unti kang papatayin ng maliit na sugat na yan. Pagsisisigaw nito. Ang kanyang mataas at matulis na bagakay kasi na pangontra sa aswang ay nadasala ng isang albularyo na kung sino mang aswang ang matutusok nito. Kapag hindi mapupuruhan ay mamamatay din. Kapag hindi bibigyan ng gamot, kahit anong klase man yan, ang importante, galing sa kamay ng may-ari nitong bagakay. Kinaumagahan, puno sa kalmot ang buong katawan at mukha ni Aling Felesa. May malaki ring bukol sa noo ang kanyang 6 na taong bata. Napagpasyahan na lamang nitong umuwi sa bahay ng kanyang magulang sa Cebu. Taga roon kasi ito. Hindi rin umabot ng tanghali nang may manghingi ng panggamot sa bahay ng aming kapitbahay. Yung may-ari ng bagakay na pangpuksa sa mga aswang. Tinanong pa nito kung saan ito galing at sumagot itong galing daw siyang Mindoro at anak siya ni Lola Sab. Nagalit daw ang aming kapitbahay at sinabing hindi siya magbibigay ng kahit anong gamot dahil nakakapwerwesyo nga daw ito sa aming baryo. Subalit umiyak daw ang lalaki na nasa 50 na daw ata noon ang edad. Nagmamakaawa itong hindi na uulit at magpakalayo-layo na lang upang hindi na makapanalasa. Subalit nagmatigas pa rin ang aming kapitbahay noon. Nakiusap pa ang aswang na kahit isang bulaklak na lang daw ng kalabasa ang
hihingin para lang gumaling ang sugat niya. Pero nagmamatigas pa din ang aming kapitbahay. Ganon pa din daw iyon kapag hindi na siya mananalasa pa dito. Sa ibang baryong dadayuhin ito, malamang marami pa ring buhay ang pwede niyang kitilin. Naawa naman daw ang aming kapitbahay, ngunit mas kawawa ang marami pang nilalang na pwede niyang kainin, lalo na't ito na talaga ang kanyang katauhan. Wala nang nagawa pa ang tao. Umuwi raw itong paika-ika at bagsak ang balikat. Ilang araw lang din daw ang nakaraan at nabalitaan nilang wala na daw ito sa kanyang bagong biling bahay. Pero alam nila Papa na hindi na rin magtatagal pa ang buhay ng aswang na iyon. Magpahangga ngayon, alam kong narito pa din sila sa paligid natin. Nagiging maingat nga lang dahil sa dumaraming advanced na teknolohiya na maaaring maglalagay sa kanila at maging sa mga angkan nila sa kapahamakan. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa pakikinig ng kwento ko. Muli po, ako po si Jay ng Negros Occidental. Ako si Lenny. Kagaya ng iba, meron din akong kasaysayan patungkol sa mga aswang. Kakaiba at nakakapangilabot at higit sa lahat, nakakadiri. Tubong antiki ako at nag-aaral sa isang malaking Bible school sa Iloilo City bilang isang Bible woman. Christian kasi ang aming pamilya. Nasa 4th year college kami noon, taong 1990. Sumasabak kami sa mga bahay-bahay upang mag-soul winning. Lagi akong excited tuwing lalabas kami ng campus. Ang sarap kasi sa pakiramdam kapag meron kang taong nakasalamuha upang magbahagi ng mga salita ng Diyos. Kasama ko ang isa ko pang kaklase na babae din, si Faye. Hindi kasi po pwedeng lumabas ng nag-iisa lamang. Dapat lagi kang may kasama. Masaya kaming dalawa habang naglalakad sa isang bahagi ng lugar na hindi namin pamilyar. Halos napuntahan na rin kasi namin ang kalapit na mga nayon, kaya pinili naming bagtasin ang medyo may kalayuan ng bahagi sa lugar na iyon. Hanggang sa makarating kami sa isang bahay at nanghingi ng tubig dahil sa sobrang uhaw. Marami-rami na rin kasi ang mga kabahayan na aming na-soul winning. Tinitigan kami ng matanda at nagsabi sa parting paroon ay wag na wag daw kaming lumapit o makipag-usap at lalong hindi daw kami dapat humingi ng kung ano-ano gaya ng tubig dahil napakadelikado raw. Tumango naman kami, ngunit dala ng kuryosidad, napagpasyahan namin ng kasama ko na suungin pa ang lugar na iyon upang malaman kung ano ang meron at bakit binalaan kami ng ganon ng isang matanda. Napansin kong kakaiba nga ang mga titig ng mga tao doon. Halos nasa tugatog na rin kami ng bundok noon at patanghali na. 4:00 dapat ng hapon ay nakabalik na kami sa campus. Kaya wala kaming sinayang na oras noon
Hindi kami nagbubulakbol. Sadyang focus talaga kami sa aming misyon. Ganoon ako ka-faithful sa ngalan ng Panginoon. Isang bahay sa tuktok ng bundok ang aming narating. Tanghaling tapat noon. Hindi mo akalaing may nakatayong konkretong bahay sa itaas na bahagi na iyon. Kasi malayo ito sa kalsada. Nagulat pa kami nang biglang sumugod at kumahol nang napakalakas ang aso sa harap ng gate na yon. Napaatras pa kaming dalawa. Napapikit ang mga mata ko at napakapit sa aking kasama dahil sa gulat. Ilang sandali pa ay may tumawag sa aso. Isang babaeng napakalamyos ng tinig. Lumabas ito sa pintuan ng bahay. Sa tansya ko ay nasa 40 pataas ang edad nito. Napakakinis niya. Parang may lahing Kastila. Masama ang tingin niya sa amin ngunit hindi iyon naging hadlang upang hindi namin itutuloy ang aming hangarin na makipag-usap sa kanya at ipakilala si Kristo. Umalis na kayo. Mapanganib ang aso ko. Pagbabanta nito. Kahit dito na lang po kami. Pakinggan mo na lang kami. 5 minuto lang po. Pakiusap ng aking kasama na pumulot pa ng isang stick na yari sa kawayan para pang taboy sa aso sakaling lumapit ito ulit. Pero tila hindi na namin nakita pang lumabas pa iyong muli. Ilang sandali pa, napalabi ng napakapilya ang babae at binuksan ang gate, kaya pareho kaming napaatras ng kasama ko dahil sa takot. Sakaling biglang lumabas ang malaking aso na kulay kake at parang canine ang rasa. Nahalata naman iyon ng babae, kaya sinabi nitong, "Huwag na kayong matakot kay Bampe, naitali na yon." Paniguro nito kaya napangiti kaming pareho ng kasama ko, sabay tingin sa isa't isa. Niyaya na kaming dalawa na pumasok at halata na raw ang gutom sa aming mukha. Natakam nga kami nang marinig iyon, lalo pa nang maamoy namin ang bango ng adobong galing sa loob ng kanilang kusina. Hindi na kami magtataka pa kung palaging masarap ang ulam nito. Natural lang siguro, lalo na't yayamanin kutis pa lang at porma nito. Maging ang estilo ng bahay, kahit nasa tugatog ng bundok iyon. Nawala na sa isip namin ang habilin ng matandang aming nadaanan kanina at nahinga ng tubig na maiinom. Nang dalhin na kami ng babae sa kusina, ay palingalinga pa kami. Kakahanap sa malaking aso na kanina ay pumasok pa ng pintuan. Saan kaya iyon nagpunta? Ang tanong ko noon sa aking isipan. Dumiretso na kami agad sa kusina. Ang gusto kasi ng babae ay kumain daw muna kami bago siya makinig sa aming gospel sharing. Isang matipunong lalaki ang naabutan namin sa kusinang nagluluto ng ulam. Nakakalaglag sa lawal ang taglay nitong kakisigan. Titig ko pa lang noon sa kanyang katawan ay tila busog na agad ang aking tiyan. Mas lalo pang kumakalabog ang aking dibdib at nagliparan ang maliit na paru-paro sa aking sikmura nang bigla itong humarap
at magtama ang aming mga mata. Nagulat pa ito nang makita kami ng aking kasamang pagtingin ko dito ay kay sarap batukan dahil tila tutulo na ang laway kakapakyut sa binatang aming kaharap. Kinurot ko pa ito ng panakaw sa tagiliran kung kaya't bigla itong natauhan. Aray naman, Lainey, bulong nito nang nakasimangot sa akin. Umayos ka nga, para kang tanga. Pabulong ko ring saad sa kanya. Kapwa kami nagulat ng biglang nasa aming likuran na ang binatang nakatayo. Hindi naman yata uso noong araw ang salitang teleport, pero parang ganun yung nangyari. Hindi mo man lang sinabing may panauhin ka palang darating, mamang. Hindi sana nadagdagan ng putahe na aking inihain. Wika pa nito na tila may diin sa huling salitang sinabi. Tila nahihiya pa ako sa narinig. Ibig yata sabihin ng lalaki ay kulang sa kanila ang kanyang inihanda. Kaya mabilis akong nagsabi na, ay, hindi ho. Busog ako. Yung kasama ko na lang ang kakain. Kawawa naman kasi. Ang payat pa naman. Wika ko dito. Kahit alam kong pareho lang naman kaming payat at gutom na. Makapayat ka naman. Akala mong taba mo ah. Napaismid na wika nito sa akin. Tila na insulto. Kaya nagilty rin ako. Bakit kasi yun ang biglaang lumabas sa bunganga ko? Ang hirap na tuloy bawiin. Palusot ko lang yan. Bulong ko na lang sa kasama ko. Ilang sandali pa ay nagmungkahay ang babae na maghintay kami ng ilang minuto at mabilis lang naman daw lutuin ang ihahanda niyang pagkain. Nahihiya man ay napauo naman kami. Tila gusto ko rin kasing makilala ang binata ng panahong iyon. Tila nabubuhay ang nakatagong kalandian ko noon. Kaya yun nga, naghintay kami ng ilang pang sandali. Parang gusto ko nang landiin ang lalaki ng mga panahong iyon. Sobrang lamig. Napakaseryoso at kung makatitig, parang tagos hanggang buto. Dinala niya kami sa sofa at binigyan ng tig-isang magasin. At tubili pa akong tanggapin iyon, ngunit sa huli, kinuha ko rin. Magkaharap kaming tatlo sa kanilang sofa. Ang ina kasi niya ang nagpresentang magluto. At siya na lang daw ang kakausap sa amin. Ilang sandali pa ay nagpakilala na nga ito. Ako nga pala si Hasi. Pasensya na at nakalimutan kong magpakilala kanina. Wika nito. Kinilig ako nang marinig iyon. Sa wakas, nakilala ko rin. Mabilis din sumagot ang aking kasama. Ako si Faye. Wika nito at tila nagpapi-ice pa sa binata. Parang gusto ko tuloy magselos noon. Ngunit, nagulat ako nang biglang tumingin ito sa akin. You are? Tanong nito sa akin. Magsasalita na sana ako ng pangunahan ako ni Faye. Siya si Lainey. Magkaaral kami. Wika pa nito. Alanganin na lamang akong ngumiti dahil doon. Nagulat ako nang biglang tumayo ito at lumapit sa akin. Inabot ang kanyang kamay, kaya tinanggap ko rin iyon. Tila may kakaiba sa lalaki. Ang lamig niya
at kakadampi lang ng aming kamay ay binawi niya agad iyon. Para siyang napaso ng aking hawakan. "Ang init mo naman," wika pa nito nang makaupo na. Kumunot pa ang noo ko dito dahil nang sinubukan kong idampi sa mga bisig ko ang aking palad ay tama lang naman. Nagkibit balikat na lang ako noon. Ilang sandali pa ay tinawag na kami ng kanyang ina. Luto na daw ang ulam at pwede na kaming kumain. Nagpatio na ang binata sa amin. Parang na love at first sight yata ako sa lalaki. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi ay kakaiba ang pitik ng aking puso. Halos mabibingi na ako sa kabog na iyon. Nang nasa pagkainan na kami, ay nakisuyo ako kung pwede bang maghugas ng kamay. Sinamahan pa ako ng lalaki sa lababo, kahit nasa malapit lang naman, kaya mas lalo akong kinilig. Samantalang ang kasama ko naman ay napaismid at napairap sa akin. Kapansin-pansin ang lansa at masangsang na amoy na paminsan-minsang dumadampi sa aking ilong. Yung lansa ay tila nakadikit sa lababo o sa kung saan na di ko mawari. Nagtaka naman ang lalaki sa aking reaksyon. Tila nawawalan talaga ako ng gana sa ganoong amoy. Para akong naduduwal, pero pinipigilan ko lang dahil nga nakakahiya. Nang makaupo na kami, ay ang lalaki mismo ang naglagay ng ulam at kanin sa aking pinggan. Inisip ko tuloy, napaka-gentleman niya. Napag-usapan namin ang kanyang kurso. Doktor pala ang kinukuha niya. At yun talaga ang pasyon niya, kaya napahanga kami ng aking kasama. "Napakatapang mo naman," wika ni Faye dito. "Bukod kasi sa pera, kailangan mo rin ng lakas ng loob at talino sa ganoong kurso. Kaya bihira lang ang mga taong sumasabak sa pagiging doktor." Napadilat pa kami ng sinabing ubigay ni ang kinukuha nito. Gusto daw kasi niya ang magpapaanak sa mga babae. At balang araw din daw, ayaw niya manganak ang kanyang asawa na nasa iba na kabukaka. Nagtawanan pa sila sa usaping iyon. Samantalang ako ay hiyang-hiya na. Parang hindi ko alam kung bakit ina-address ko ang usapin na yon sa akin. Panay kasi ang sulyap nito sa akin, kaya atubili akong lumunok sa nginunguya kong pagkain. Biglang naitanong ni Faye kung saan na ba ang kanyang ama at ano ang kanilang negosyo. Sinabi nitong nagtitinda sila ng karne sa palengke tuwing madaling araw, kaya tulog ito ngayon at mamayang hapon pa ang gising. Napaisip akong kaya siguro malansa ang kanilang kusina dahil sa mga karneng kinakatay nila. Naunang matapos sa pagkain ng kanyang ina. Noon pa man, talagang mabagal akong kumain, kaya hindi pa talaga ako nakakalahati ng pagkaing inilagay ng binata sa aking pinggan. Nauna na ring matapos si Faye at sumunod sa ginang doon sa sofa. Sinabi niyang sabay na lang daw kaming mag-solwaining sa dalawa at maghihintay siya sa sofa. Napangiti ng pilyo ang binata, sabay bulong ng, solwaining ah." Hindi iyon nakatakas sa aking pandinig, kaya napatitig akong bigla sa kanya.
At tila na insulto ito. At para itong napahiya at yumuko na lang. Pansin ko rin sa tuwing nakipagtitigan ako sa kanya, ay umiiwas ito maging ang kanyang ina. Napaka-misteryoso ng kanilang mga mata. Kahit tapos na itong kumain ay hindi talaga ito umalis sa kanyang pagkakaupo mula sa aking harapan. Hinintay ako nitong makatapos, kaya medyo alanganin na naman ako sa pagnguya. Nakakahiya kasi dahil sa bawat lunok ko ay tila nakatitig ito. At kung titigan ko naman ay nakabaling sa ibang direksyon ang mga mata nito. Parang ayaw ko na tuloy ubusin ang aking pagkain, kaso lang nakakahiya rin naman. Matapos kumain ay nagpatiuna na ito sa sofa. Umupo ito sa harap ng isang office table at may kung anong mga papeles ang hinalungkat doon. Maya-maya pa ay nagpaalam ang kanyang ina. Maliligo lang daw siya at sobrang init daw ng panahon. Bakit nga pala dito kayo nagtayo ng malaking bahay sa tuktok ng bundok? Ang layo dito ah. Tanong ni Faye na kanina pa sana gustong kumawala sa aking bunganga. Ngunit lagi akong pinapangunahan ng hiya, lalo pat sa tuwing titingin ako sa binata. Laging blanko ang aking memorya. Malakas kasi ang signal ng telepono dito, wika ng binata. Noong araw kasi, Alcatel na beeper ang uso. Mayaman ka na kapag meron ka noon. Tumango naman ang kasama ko na tila nakumbinsi sa sinabi ng binata. Ilang sandali pa ay naiihi ako. Kaya di ko na napigilan pang makisuyo dito. Hasi, kasi ihi na ako. Pwede bang makagamit ng banyo? Nahihiyang wika ko. Busy pa rin ito sa paghalongkat sa kanyang mesa. Kaya hindi ito nakatingin sa aking direksyon. Patuloy lamang ito sa kanyang ginagawa habang itinuturo ang kinaroroonan ng kanilang banyo doon sa labas. Maliligo kasi sa loob ang kanyang ina, kaya itinuro na lang kami sa likod ng kanilang bahay. Nagpasama ako kay Faye, kaya naiwang mag-isa ang binata. Sa kusina kami dumaan. Pagbukas namin ng pinto, bumungad sa amin ang dalawang medyo kubo, pero konkreto din. Medyo may kalakihan ng isa, kaya alam kong hindi ito banyo. Nakaawang pa ang pinto ng isa at kapansin-pansin ang amoy na nagmula sa loob niyon. Nagpasya kaming silipin iyon. Pagbukas pa lang ng pinto ay umalingasaw na agad ang kakaibang amoy. Malapad ang lugar, kaya pumasok pa kami hanggang marating ang isang silid na puno ng nagbabagang uling at sa itaas ay may nakakabit na mga karne na napakarami. Naisip ko na ito ang karne na tinatawag nilang itag. Usong-uso kasi yan noong panahon nang di pa uso ang kuryente. May malaking butas ang bubong nito na singawan ng aso. Dito pala nanggaling ang malaking aso. Nakitang-kita mula sa ibaba. Naisip kong itong negosyo na to yata ang nagpayaman sa pamilya. Mabili kasi ito noong araw. Magkahawa kami ni Faye
Habang sinusuri ang loob niyon, napatigil ako sa paglakad nang mapansin ang isang karneng nakakabit sa sulok. Sobrang tuyo na nito, pero di maipagkakailang paris iyon ng paa ng tao. Alam kong napansin iyon ni Faye, kaya nagkatinginan kaming sabay. Natutup ko ang aking bibig at biglang kinabahan. Dahil doon ay tinitigan ko na isa-isa ang lahat ng nakakabit na karne. Doon ko lang napansing likod at ribs ng tao ang nakakabit at yung iba ay tuyong-tuyo na. Nataranta na rin ang aking kasama kaya sininyasan ko ito na kumalma at huwag lumikha ng ingay. Dahil kung hindi, ay mahuhuli kami. May napansin pa akong ilang itim na bag na may nakaumbok na laman at nakahilera sa gilid ng espasyo. Alam kong doon galing ang masangsang na amoy na kanina ko pa nalalanghap. Pumapaibabaw pa rin iyon sa bango ng karning tao na pinapausukan. Muntik na akong mapasigaw nang makita ang 3 ulo na nasa maruming lababo sa silid ding iyon. Maging si Faye ay pinigilan kong huwag makasilip sa nakakadiring bahaging iyon. Pinigilan ko ang pagduwal upang di makalikha ng ingay. Pati sa pagsara na iyon ay ingat na ingat ako habang mahigpit na nakahawak sa kamay ni Faye. "Bakit mo hinayaang lumabas ng di ka kasama?" Dinig kong galit ng wika ng ginang sa kanyang anak. Nang nasa tapat na kami ng pinto ng kusina, narinig pa namin ang kanilang mga yapak papalapit sa pinto. Kaya nataranta ako't hinila ang aking kasama papunta sa likod ng bodegang iyon ng karne. Nang makakubli na kami roon ay sobrang kaba ang aming nadarama. Butil-butil na rin ang pawis sa aming noo. Ilang sandali pa ay narinig na naming napamura ang binata. "Lintik! Natakasan tayo!" Rinig naming wika nito kaya nagsimula na kaming mataranta. Sobrang taas ng pader kaya siguradong hindi na namin iyon maakyat. Nanginginig na kami noon sa takot. Tila wala na kaming pag-asa na makatakas pa. Bigla kong naalala ang bilin ng matandang lalaki kanina na huwag kaming pumunta pa sa malayo at huwag din daw humingi ng kahit anong bagay, kahit tubig man lang. Gusto ko nang isuka lahat ng kinain ko kanina. Inaamin kong nasarapan ako sa nakain kong kakaibang lasang putahing iyon. Ngunit ang isiping karne iyon ng tao ay tila gustong mabaliktad ang aking sikmura. Malakas ang pananampalataya ko sa Panginoon, kaya nga kami nandito para sa Kanya. Maipakilala sa lahat na Siya ang tagapagligtas ng lahat. Kaya tiwala ako sa ganitong sitwasyon na tila dumaan kami sa butas ng karayom. Gagawa at gagawa pa rin ang paraan ang Panginoon upang kami ay makatakas. Ilang sandali pa ay narinig naming tinawag na nito ang alaga nilang aso at inutosang hanapin kami. Sa taranta ko ay nahila ko ang aking kasama at tumakbo sa malaking puno ng mangga malapit sa aming pinagkublihang dingding ng bodega ng mga karne. Nang makakubli kami doon ay narinig na naming nagkakakahol ang malaking aso at nilibot nito ang buong bahay. Inamoy-amoy pa nito ang paligid at biglang tumingin sa aming kinaroroonan. Ang pag-asang gusto kong buhayin kanina ay
unti-unti ring namamatay. Habang papalapit ng papalapit sa aming kinaroroonan sila. Tumutulo na ang mga luha namin habang magkayakap na mga sandaling iyon. Galit na galit ang aso at naglalaway papalapit sa amin. Akala ko ay susunggaba na kami. Ngunit laking pagtataka namin ng tila. Naging maamo ito. At tila kumakaway ang buntot sa amin. Nagkatinginan na lamang kami ni Faye. Napapikit ako at nagpasalamat sa Panginoon. Alam kong siya ang gumagabay sa amin ng mga panahong iyon. Ilang sandali pa ay tinungo ng aso ang isang maliit na sikretong gate mula sa di kalayuan. Mas masikip ito sa ordinaryong pintuan. Maliit lamang at kasya ang isang tao kapag pumasok o lumabas. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Binuksan namin iyon at lakad takbong umalis. Naiwan ang aso roong alam kong ginamit na instrumento ng Panginoon upang kami ay makaalis sa panganib na lugar na iyon. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa pakikinig. Lainey po ng Antique. Simulan na natin. Gusto ng bata utap-utap na yan eh. Halika, usap tayo. Totoo na yan eh, gusto agad utap-utap eh. Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago niyo na lang ako sa pangalang Henry. Nasa edad 23. Nangyari ito taong 2017 sa lugar ng Cavite. Magmula nang namatay ang aking mga magulang, naging mahirap na ang aking buhay. Kaya sa edad na 16, dito na ako sa sementeryo tumira, sa silong ng puntod nila mama at papa. Ang naging trabaho ko ay paglilinis ng puntod o di kaya ang pagbabantay sa sementeryo. Minsan, tumutulong maghukay kapag may ililibing. Kung ang kinalungkot naman ng mga namatayan, ayon naman ang aming kasiyahan. Bawat patay kasi na aming napagsisilbihan. Kapalit nun, ang pagkain namin sa araw-araw. May kapitbahay akong halos kaedad ko rin, si Eric. Si Eric, ang nagsilbing parang kapatid ko na. Araw-araw ko itong kasama at sobrang magkasundo kami. Sabay rin kaming kumain, pati ang magtrabaho. Hanggang sa 2 linggo bago ang undas, ang dami nang lumalapit sa amin para magpalinis. Tuwang-tuwa kami ni Eric nun, kaya kahit gabi, naglilinis kami. Mas madaming nalilinis, mas maraming kita. Isang gabi, habang naglilinis kami, nakapansin kami ng isang grupo ng mga kalalakihan ang naglalakad. Halata sa mga ito na dayo sila dahil sa tinagal-tagal na namin sa sementeryo. Noon lamang namin sila nakita. Imposible ring bibisita sila sa puntod dahil hindi na nagpapapasok tuwing gabi. Hindi na lamang namin iyon pinansin dahil hindi naman namin trabaho ang pag-usisa sa mga panauhin. Dinaanan lamang kami ng mga grupo na iyon. Ano kayang gagawin nun dito, no? Nagtatakang wika ni Eric. Ewan ko doon. Malay mo mga bagong lipat dito. Ngayon ko lang nakita eh. Sagot ko naman sa kanya.
Wala naman na silang titirahan dito kung sakali. Ay Henry, tignan mo ang bilis. Pagmamadali naman na wika ni Eric. Agad ko namang tinignan ang itinuturo ni Eric. Sa hindi kalayuan, nakita namin ang grupo ng mga kalalakihan na naglalagay ng mga pako at lubid na talaga namang delikado malapit sa kalsada. Narinig pa naming nagwika ang isa ng, "Madaming mamamatay dahil dito. Panigurado. Tiba-tiba tayo sa mismong undas." Napangiti na lamang kaming dalawa noon. Napaisip kami na baka mga taga-Purinarya iyon. Matumal na siguro sila kaya sila na mismo ang gagawa ng paraan para kumita. Kinabukasan, nahuli ng mga barangay ang mga kalalakihan. Mabuti na lamang at nakagawa sila ng paraan para hindi sila madampot. Nagdahilan ng mga ito na ginawa nila iyon dahil maraming magnanakaw tuwing gabi sa sementeryo. Bagong salta lang raw sila sa aming baryo, kaya natatakot silang manakawan. Malayo sa katotohanan ang dahilan nila, ngunit pinalaya pa rin sila ng barangay. Wala naman kasing naperwisyo ang kanilang mga pinagagawa. Henry, sa tingin ko lang at sa opinyon ko pakiramdam ko mga aswang yan eh. As tayong nakitang naputol ang aking pananalita nang may isang matandang lalaki ang sumingit. Bakit naman magpapakita sa iyo, iho? Ay, subukan mong maglakad-lakad tuwing hating gabi. Wika ng matanda. Matagal ko na pong ginagawa yan, Manong. Kahit anino ng aswang, wala akong nakikita. Sagot ko naman. Hindi subukan mong maglakad sa bagong libing. Antayin mo yan sa araw ng mga patay. Doon maisa sa katuparan ang pagnanais mong makakita ng aswang. Wika ng matanda. O sige, Manong, sa araw ng mga patay po, aabangan namin. Sagot ko na lang. Hindi ko naman binigyang pansin ang matanda na yon. Kilala kasing baliw yon dito sa sementeryo. Kaya hindi na talaga dapat pang intindihin iyon. At yung matanda na yon ay sa kadulo-duluhan pa nakatira. Walang kaibigan o kasama man lang. Yun kasi nga ang iniiwasan siya. Isa na ring dahilan, yung mga kwento niyang malayo naman sa katotohanan. Kasi tungkol ito sa mga engkanto at mga aswang. Lumipas ang mga araw. Isang linggo, bago ang undas, nakita na naman namin ang grupo ng mga kalalakihan na naglalagay ng matutulis na bagay sa kalsada malapit sa sementeryo. Naglalakad kami noon nang makita namin ang isa nilang kasamahan. Nakakaiba ang itsura. Hanggang sa nakita na namin silang lahat na ganoon na. Mahahalin tulad sila sa isang halimaw dahil sa mabalahibo nitong mga balat at kakaiba nitong mga wangis. Napayukod kaming dalawa sa isang nicho at saka sumilip sa mga nagaganap. Kagaya pa rin ng dati, naglalagay sila ng mga bagay na maaaring magdulot ng aksidente sa mga tao. Natatakot man kami, ngunit pinili naming lumabas at umuwi na lang. Nagpanggap kami na wala kaming nakita. Kinabukasan ng umaga, nabalitaan namin ang nakakagimbal na balita sa mismong tapat
ng sementeryo kung saan naglagay ang mga nilalang. Naaksidente ang patrol ng barangay. Sakay nito ang 24 na katao. Patungo sanang family outing. Madaling araw daw naganap ang insidente. Nagkalat raw sa kalsada ang mga matutulis na bato at mga naglalakihang sanga na hindi napansin ng driver. Parasahang bumangga ang sasakyan sa isang malaking puno. Tumaob daw ang sasakyan malapit sa bangin at namatay ang lahat ng sakay. Nagkatitigan na lamang kami ni Eric, ngunit hindi pa rin namin maunawaan, kaya napagdesisyon na naming mag-imbestiga sa darating na gabi. Ngunit walang nagpakita maski anino ng grupo ng mga kalalakihan na nagdulot ng aksidente. Halos pala isipan talaga sa aming dalawa ang mga naganap. 6 na araw na ang nakalipas. Umagang-umaga pa lang, may kumausap na sa amin mula sa barangay. Kami ang naatasang maghukay sa libing ng pamilya Mendoza. Ang pamilya daw ay naaksidente. Hindi na raw pinatagal pa ang burol ng mga ito. Nasa malayong lugar kasi daw ang iba pang mga kamag-anak nito. Nagtaka naman kami dahil hapon ang gaganaping libing. Ayun lang daw kasi ang bakanting oras ng barangay captain dahil marami daw itong ginagawa at saktong undas kinabukasan. Agad na namin hinanda ang mga pala at piko. Tinungo na namin ang paglilibingan. Agad na naming sinumulan dahil 24 ang aming huhukayin. Bali 10 lang kaming gagawa. Kasama pa nga namin yung matandang nakatira sa dulo ng sementeryo. Kaya talaga namang matrabaho. Habang naghuhukay kami, may lumapit sa aking isang pamilyar na lalaki. Nangilabot ako nang nagsalita ito dahil siya mismo ang isa sa mga kalalakihan sa grupo. "Oy, ngayon ba ang libing nung naaksidente? Daming hukay niya na." Tanong nito sa akin. Oo kuya. Kaya nga kawawa naman sila." Kabadong sagot ko na pautal-utal. Mata pobre kasi ang mga yan. O siya, sige na. Salamat sa impormasyon. Agad umalis ang lalaki. Nakita ko namang nakatingin si Eric sa akin na namumutla rin. Umiling na lang ako at nagpatuloy sa ginagawa. Alauna na at halos malapit na namin matapos ang hukay. Nagsidatingan na rin ang mga tent na gagamitin para sa seremonya ng libing at mga dekorasyon, pati ang ilan sa mga tanod na magbabantay. Saktong 4:00 dumating ang mga bangkay. Kalunos-lunos ang kanilang sinapit, lalo pat may mga bata na rin na naroon. Halatang may kaya ang mga dumalo sa seremonya, kaya dinistansya muna namin ang aming sarili. Tumagal ng halos kalahating oras ang seremonya. Natapos ito. Saktong 5:00 dahil nagkainan pa sila. Hindi na rin nila pa hinintay matabunan ang mga kabaong. Mahahalata kasi sa mga ito na wala silang pakialam sa pamilya at naroon lang sila dahil sa pinagsamahan. Sinigurado naming pulido ang pagtabo ng lupa sa mga kabaong dahil malaki ang binayad sa amin ng kapitan. Dahil kaibigan raw nito ang padre de pamilya ng pamilyang namatayan.
8:00 kami natapos sa pagtabon sa paghukay at sa paglalagay ng lapida. Bawat 3 hukay kasi na natatapos namin ay kailangan naming magpahinga ng 5 minuto dahil sobrang nakakangalay at nakakapagod talaga ang aming ginagawa. Medyo malayo pa ang aming kanya-kanyang tinutulugan, kaya napagdesisyon na naming lahat na matulog muna sa pinakamalapit na nicho na may silong. 20 hakbang lang ang layo nito sa aming pinagtrabahuan, kaya mas mainam. Nakahiga na kaming lahat at nagsimula ng magpahinga. Halos 5 minuto pa nga lang kaming nakahiga ay may naririnig na kaming paghihilik. Siguro sa sobrang pagod at antok. Ngunit hindi kami makatulog ni Eric at hindi mapakali. Sobrang kakaiba ang pakiramdam namin noon at talagang napakaalinsangan ng panahon. Ganoon din ang matandang tagadulo ng sementeryo na itago na lamang natin sa pangalang Manong Jojo. Halos katabi na namin ito. Malayo lang kasi ito sa amin ng 2 hakbang. Hindi ako makatulog mga iho. May nararamdaman akong kakaiba. Wika nito sa amin. Ako nga rin Manong. Nanlalamig ako pero napakaalinsangan. Sagot ko naman. Doon nagsimula ang kwentuhan naming 3. Hindi na namin namalayan ng oras. Napasarap at napahaba ang aming kwentuhan. Kahit kasi paghikap noon, hindi namin nagawa. Tiyak saktong araw ng undas bukas at saktong pahinga naming lahat. Sinulit namin ang pagkakataon. Masaya kasi ang aming napagkwentuhan. Bandang 11:40, natahimik kami dahil sa narinig naming mga boses sa hindi kalayuan. Medyo may kagandahan ang aming nityong natulugan. Salamin ang dingding nito at parang maliit na bahay ng mayaman talaga. May kaya kasi ang may-ari at mga namatay na nakalibing dito. Iba ang estilo ng salamin. Yung tipong kita mo sila sa labas pero hindi ka nila makita sa loob. Nakaramdam kami ng pagtataka kaya sumilip kaming 3 na walang pag-aalangan sa dingding. Nakita namin ang grupo ng mga kalalakihan na nakaupo sa gitna ng 24 na nicho. Habang sobrang daming katawan ng puno ng saging ang kanilang nasa harapan na tila ba dinadasalan nila ito. Mas nagpakaba pa sa amin ang mga nakakatakot nitong wangis. Malapit na mag-12. Sabi ko sa inyo sa undas ninyo malalaman. Wika ni Manong Jojo. Nako, tama nga kayo. Hindi ba nila tayo sasaktan? Paano kung mahuli tayo? Taranta kong wika. Balbal yan. Patay lang ang kinakain yan. Base sa narinig ko kanina na sinabi sa iyo nung lalaki. Siguro may atraso ang pamilya na yan sa kanila. Hayaan na lang natin sila. Ngunit kahit ganoon, hindi namin inalis ang titig. Siguro saktong 12:00. Nagsitayuan ang mga ito. At parang mga asong hinukay ang mga nicho. Ang bibilis nilang kumilos na ang oras na nilaan namin sa paghukay ay halos segundo lang sa kanila. Manghang-mangha kami. Nasaksihan rin namin ang pagdampot ng puno ng saging kapalit ng isang bangkay.
Napaatras nga kami nang makita namin ang isa na nilibot ang paningin nito at suminghot-singhot sa hangin. Tumingin sa aming direksyon iyon. Nagyakapan pa nga kami ni Eric at tinawanan kami ni Manong Jojo. Hindi naman daw nakakaamoy ng buhay ang mga balbal. Puro bangkay lang daw. Porsigido nilang nilabas ang mga bangkay at pinalitan ng puno ng saging. Natapos na sila base sa mga kilos. Ngunit may isa lamang kaming napansin kung saan nakalibing ang mga bangkay ng bata ay hindi nila ginalaw. Bangkay lamang na mga katandaan ang kinuha nila at pinalitan. Marahil tama nga si Mang Jojo na baka may atraso ang pamilya na iyon sa kanila. Ligtas at walang nangyaring masama sa amin. Ngunit, grabe ang trauma na naibigay nito sa amin ni Eric. Dahil harap-harapan ba naman naming masaksihan at nakausap ko pa ang isa sa mga balbal. Gustuhin man naming ikwento sa iba naming kasama. Ngunit, ayaw naming maging kagaya ni Mang Jojo na pinagtatawanan at pinagkakaisahan lang. Matapos maganap ang insidenteng iyon, naging kasundo na namin ang matanda. Lagi na namin itong kasama sa lahat ng bagay. Nagulat naman kami nang habang kumakain kaming tatlo, may lumapit sa aming babae na nagpakilalang abogado. Napag-alaman naming sobrang yaman pala ni Manong Jojo. Ninakaw daw kasi ng kanyang mga kamag-anak ang lahat ng kanyang pera at ari-arian at ngayon ay naibalik na sa kanya. Nalungkot kami nang malamang aalis na si Mang Jojo. Parang tatay na rin kasi namin ito. Ngunit kalaunan, ang lungkot namin ay napalitan ng saya nang ayain kami nitong sumama sa kanya at tumira sa kanyang mansyon. Hindi kami nag-atubili na sumama dahil malapit lang naman daw at anumang oras ay maari naming dalawin ang puntod ng aming mga magulang. Narating namin ang mansyon ni Mang Jojo. Sobrang ganda at talaga namang pangmayaman. Nagulat naman kami sa mga sumasalubong dito. Ang grupo ng mga kalalakihan na siyang mga balbal. Nagmano ito sa matanda at nagwika ang isa. Sayong-sayo na ulit lahat, boss. Nanlaki ang mga mata namin ni Eric dahil naunawaan na namin ang lahat. Ang nagnakaw ng lahat ng ari-arian ni Mang Jojo ay ang pamilyang plinanong patayin at kinuhang mga bangkay ay iisa lamang at ang mga kalalakihan na aming nakita ay mga tauhan ni Mang Jojo. Naging maganda ang aming buhay sa piling ni Mang Jojo. Pinaapelyedo din kami nito sa kanya. Sobrang saya namin ni Eric dahil hindi namin inakala nagkaroon rin kami ng tag-isang sasakyan at sariling mga negosyo. At lahat ng iyan, hindi mangyayari kung hindi namin nasaksihan ng harap-harapan ang mga balbal sa sementeryo. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa pakikinig. Henry po, ng Pilipinas. Simulan na. Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago niyo na lang ako sa pangalang Art. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari ito noong taong 1995 sa isang tagong probinsya ng Camotes Island
Nasa 23 ako noon at ang trabaho ko ay isang sepulturero. Bilang isang sepulturero, trabaho ko ang magsaayos at tumulong sa mga nagluluksa upang magawa ng maayos na puntod ang kanilang mga mahal sa buhay na lumisan na sa kabilang mundo. Masakit mang aminin, hindi ko naranasang mamatayan. Nabuhay akong nag-iisa na at walang alam sa aking nakaraan. Lumaki ako sa isang bahay ampunan kung saan daw ako iniwan ng aking mga magulang. Ayon kay Mother Superior, anak ako sa pagkakasala ng aking ina. Nagawa niya kasing magkaroon ng kulasisi sa kabila ng katotohanang may asawa na siya. Upang makaiwas sa kahihiyan, nagtago ang aking mama sa bahay ampunan. Kahit na ang paalam niya sa kanyang asawa ay magbabakasyon lang sa probinsya. Ang kanyang mister ay nasa abroad at naghahanap buhay. Kaya naman kahit ano pa ang sabihin niya ay naniniwala ito agad. Nang makapasok siya sa ampunan ay sinamahan siya ng kanyang kabit at inalagaan ang kanyang pagbubuntis hanggang sa makapanganak ito. Pagkalabas ko sa mundo ay tila ba hindi na makapaghintay ang aking mga magulang na idispatcha ako. Basta lang akong iniwan nila kay Mother Superior. Kaya si Mother ang nag-alaga sa akin hanggang sa makapagdesisyon akong bumukod ng tirahan at maghanap buhay para sa sarili. Mula sa syudad ng Cebu, naisipan kong sumakay ng bangkang dimotor papunta sa Camotes Island. Dito nga ako napadpad sa Himaya Cemetery at halos ito na ang naging buhay ko noon. Kasabay ang pagtuturing na kamatayan lang ang magpapalaya sa akin sa lahat ng lungkot, galit at bighati ay ang pagtanggap ko sa pagiging nag-iisang sepulturero sa nasabing sementeryo. Pero hindi libingan ng mga malalaking tao ang nasabing huling hantungan, kundi libingan ng mga sanggol. Karamihan sa kanila ay iyong mga namatay sa panganganak, ipinalaglag o kinulang sa buwan, at may mga sanggol na namatay naman sa aksidente. Maswerte nga ako kahit papano dahil binuhay pa ako ng aking mga magulang at hinayaang makita ang kagandahan ng mundo. Kahit hindi ko sila nakilala ay nagpapasalamat ako. Lalo pa at nitong huli ay nalaman ko kung sino ang tunay kong mga magulang. Parehong mayaman ang mga ito at dating magkasintahan. Ngunit dahil sa mga pamilyang parehong matapobre ay nagkahiwalay at nakontento na lamang sa panakaw nilang pagkikita. Pareho silang ikinasal sa mga taong ayaw nila at napilitang pakisamahan ang mga ito hanggang sa tumanda sila. Sadyang mahal na mahal lamang ng aking mga magulang ang isa't isa dahil kahit may mga asawa na sila at anak ay isinakripisyo nila ang kalinisan ng kanilang konsensya upang magkasama at maging masaya.
Wala naman akong tutol doon dahil iniluwal nila ako sa mundo. Isa pa, ay natuto na rin akong magmahal sa murang edad. Kaya naman naiintindihan ko sila. Nakakahiyamang aminin ngunit nagkagusto, nagmahal, at nakipagrelasyon ako sa isang madre. Si Sister Elea. Mahal ko siya. At ganun din sana siya sa akin. Pareho naming nilabanan ang mga damdamin namin. Dahil kasal siya sa Diyos at malaking kasalanan ang aming ginawa. Isa pa ay, ayaw kong husgahan nila si Elea. Kaya naman kahit masakit ay, iniwan ko siya. Kaya ako umalis ng ampunan upang huwag nang paliwigin pa ang aming mga kasalanan. Ayaw kong dumating ang panahon na tuluyan na kaming malulong sa aming ipinagbabawal na damdamin at pagsisihan ang mga konsekwensya sa bandang huli. Ayaw kong magdusa kami, lalo na si Elea, sa husga ng mga tao. Kaya heto ako ngayon, kahit masakit ay, pinilit na magpakatatag, kinalimutan ang masasakit na alaala sa aking buhay at pinalitan ng nakakatuwa kahit kinulang sa sigla. Basta mailayo ko lang ang aking sarili sa kasalanan. Nililibang ko na lang ang aking atensyon sa mga bagong libing na sanggol. At sa aking tansya ay 3 sila ngayon. Namatay ang mga kawawang anghel sa disgrasya nang magbanggaan ang isang boss at isang taksi. 2 ang sakay ng sanggol sa isang boss, isang 3 buwan at isang 8 buwan. Samantalang sa taksi ay isang bagong anak pa lamang, nakakalabas lang galing ospital. Ngunit hindi na nakauwi pa dahil nabangga na sila at namatay. Hiniling ng pamilya na itabi na lang ang libingan ng ama, ina at sanggol upang kahit sa kabilang buhay ay magkasama raw sila. Sumang-ayon na din ako dahil kawawa naman ang mga sanggol na inililibing rito. Noong bago pa lamang ako ay hindi ko na halos mabilang kung ilang sanggol ang nagpaparamdam sa akin at umiiyak sa hating gabi. Habang ako naman ay nakahiga na sa aking higaan sa luib ng aking munting tahanan na nasa likuran lang din naman ng sementeryo. Napabuntong hininga ko at ipinagpatuloy ang pagpapala. Naguhukay ako dahil bukas ng umaga dadalhin dito ang bangkay ng mag-anak upang mailibing. Sana lang ay huwag umulan upang hindi kami mahirapan. Ayoko sa putik at tubig dahil lumulubog ang aking buta at hindi ko natatrabaho ang pagsesemento kahit pa may trapal namang ginawang pananggalang sa ulan upang huwag mabasa. Ganito ang aking trabaho na nakasanayan ko na. Minsan ay mas malaki pa sa normal na kinikita ko ang aking matatanggap dahil binibigyan ako ng pera ng mag-anak na nagpapalibing bilang pasasalamat. Sabay bili na patignan-tignan lang ang kanilang yumao na nahimlay na. Pinahid ko ang aking good morning towel sa pawisan kong mukha, sabay tingala sa makulimlim na langit. Papahapon na at mukhang uulan nga, kaya napailing ako. Sabay hugot ng sigarilyo sa aking bulsa.
Sinindihan ko iyon at humit-hit buga, tsaka napalingon sa unahan ng sementeryo. May nakita akong babaeng may suot na kulay puting duster, nakayuko at nagpupunas ng luha habang nakatingin sa isang puntod. Mukhang may nanay na dumalaw sa kanyang yumaong anak. Sana lang ay huwag itong magtagal dahil tiyak na mahihirapan na itong lumabas, lalo pa at madalas bumaha sa may gate. Isinampa ko ang pala sa aking braso at hinayaan na ang babae, tsaka umalis na para umuwi sa aking bahay. Nang makarating ako, ay kumuha ako ng sardina sa kabinet at binuksan iyon. Ibinuhod ko sa kaning lamig at tsaka nilantakan. Simple lang ang aking hapunan dahil mag-isa lang naman ako. Ni hindi ko naranasang makakain ng tunay na lutong bahay kagaya ng mga nakikita ko sa katapat ng mga tahanang nakikita ko mula sa kinaroroonan ko. Ayos lang naman dahil sanay na ako. Pagkatapos kong kumain, ay walang anumang niligpit ko na ang aking pinagkainan at nagpahangin sa labas. Nagpasya akong maglakad-lakad papunta sa sementeryo. Kung ang iba ay natatakot, iba naman ako. Ang mga mausoleo at mga puntod ang kaligayahan ko. Nakakatagpo ako ng katahimikan habang dumadalaw sa mga sanggol na hindi man lang nabiyayaang magtagal sa mundo. Para sa akin ay mga anghel sila at ang kanilang mga libingan ay sagrado. Bumalik ako sa pinaghukayan ko kanina upang doon makihiga sa isa sa mga patag na sementong puntod. Habang nakatingala ako sa langit, may naulinigan akong mga kaluskos na biglang nagpatayo ng aking mga balahibo. Bumangon ako at pinakiramdaman ang paligid. Buti na lang at maliwanag ang buwan. Kahit wala akong flashlight ay kitang-kita ko ang lahat ng bagay na maaaring gumalaw sa aking kinaroroonan. Doon ko na nahagip ulit nang tingin ang isang babaeng nakaputing duster. Ang kanina'y umiiyak at nagpupunas ng luha. Nagtaka ako nang makita ngayon ay nakatuwad na ito at animoy may kinukubkob. Tumayo ako para sitahin sana siya nang matuklasang malalim na pala ang kanyang pinagkubkuban. Walang imik na lumapit ako, kaya nakita ko ng malinaw ang kanyang ginagawa. Nanlaki ang aking mga mata nang hilahin niya ang isang munting kabaong. Binuksan at sinilip ang laman niyon. Bago pa man ako makapiyok, ay tila litsyon manok na hinila niya ang maliit na kamay nang nakalibing doon at tsaka nilantakan. Narinig ko ang animo pagkapunit ng balat at pagkadurog ng mga buto habang kanyang kinakain. Ako naman ay nanlalaki ang mga matang napaatras nang makita ang kanyang ginawa. Normal na tao pa ba ang babaeng ito? Bakit siya umiiyak kanina? Gayong kinakain niya naman ang laman ng sanggol na kakalibing noong isang linggo. Kinilabutan ako at walang pagdadalawang isip na tumakbo papalayo. Kahit pa makita niya ako o marinig, ay wala akong pakialam basta makalayo lang ako. Akala ko ay makakalimutan ko na ang nangyari. Ngunit naghatid iyon ng bangungot sa akin.
Habang ako ay natutulog, nakikita ko ang pagbabagong anyo ng babae. Humaba ang kanyang mga kuko at nagkaroon ng pangil. Ang kanyang mga mata ay pumula at naging tuldok ang iris. At higit sa lahat, hindi ko maiwasang manghina habang nakikita siyang kinakain ang laman ng kabaong na alam kong pagmamay-ari ng isang sanggol. Nais kong tumakbo palayo, ngunit tila ako'y nakulong sa kumunoy, kaya hindi ako makaalis. Sumigaw ako at naghawa hanggang sa makarinig ako ng malalakas na kalabog na tuluyang gumising sa akin sa bangungot. Pawisan akong bumalikwas ng bangon. Akala ko ay hindi na ako magigising pa mula sa masamang panaginip na iyon. Walang gana akong tumayo at tinungo ang pinto. May kumakatok pala, ang isa sa mga tauhan ng punerarya. Tinanong niya ako kung handa na ba ang pinaghukayan ko kahapon. Tumango ako at sinabing ayos na. Nagkapilang ako saglit nang umalis ang lalaki at dumiretso na sa paglilibingan. Ngayon pala ililibing ang mag-anak na nabangga ng boss. Napangiti ako. Ang swerte ng mag-asawang iyon. Namatay nga sila, ngunit kasama nila ang anghel sa tabi nila. Kay swerte talaga. Batid kong ito ang magiging gabay nila papunta sa langit. May iilang tao nang naroroon nang dumating ako. May naglalagay ng bulaklak at mga upuan sa lilim ng trapal kung saan idadaos ang misa. Naalala ko ang dahilan ng pagkapuyat at bangungot ko kagabi. Ang puntod sa tapat. Napakunot ang aking noo nang makitang maayos at walang nakakalat na kabaong sa lupa. Walang kahit na anong palatandaang may babaeng gumawa ng nakasisindak na gawain doon. Hindi kaya aswang ang aking nakita. Malapit na ang undas. Tiyak marami na namang kwentong kababalaghan ang naglipana sa paligid. Lumapit ako at nakitang maayos na nakaligpit ang mga lupang kagabilang ay kinubkob ng isang hindi nakikilalang babae. Nanlaki ang aking ulo sa isiping totoo yata ang aking nakita. Kaya naman tinandaan ko ang oras ng pagpunta niya kagabi. Kung totoo ang hinala kong isa itong balbal, malamang babalik ito mamaya panigurado. Kaya naman kailangan kong matyagan ang anumang mga mangyayari, lalo pat mga anghel ang aking binabantayan. Maayos na natapos ang seremonyas. May mga nag-iiyakan, nagpaalamanan at nagkainan. May dala silang tinapay at juice. Binigyan din nila ako. Maayos akong nagpasalamat at hinayaan muna ang mga nakipaglibing hanggang sa magpasya na ang mga ito na umuwi na. Pakonti na lang ang mga tao hanggang sa isa na lang ang naiwan. Isa itong babae at sa pagkakataong iyon ay kulay pula naman ang suot niyang bestida. Ewan ko ba, ngunit nakaramdam ako ng matinding kaba habang pinagmasdan siyang nagluluksa at nagpupunas ng kanyang luha. Parang nangyari na ito kahapon. Hindi ako umalis sa aking kinatatayuan. Sa halip ay nagkubli ako dahil hindi niya rin naman ako napapansin.
Matyaga akong nagintay hanggang sumapit ang dilim. Kinagabihan, ang babae ay nag-iba na ang mga kilos. Nagpahid siya ng langis sa kanyang katawan at ipinilig-pilig ang kanyang ulo hanggang sa dahan-dahan ay may nagbago sa kanyang muka at buong katawan. Nagkaroon siya ng pangil at mahahabang kuko. Ang kanyang buhok ay humaba at ang mga braso ay naging maputla at kulay abo na ito. Nakita ko nang lumuhod siya sa harapan ng puntod ng pamilyang kakalibing lang. Kinubkob niya ang mga libingan habang umaangil na animoy gutom na gutom. At pinunterya ang nasa gitna kung saan nakahimlay ang kawawang sanggol. Hindi ako nakapiyok nang iangat niya ang munting kabaong nitong kulay krema at saka binuksan. Sa aking harapan, muli akong nakasaksi ng isang nakaririm-marim at nakakapanghilakbot na bangungot. Halos panawan ako ng ulirat habang pinagmasdan siyang nilalantakan ng sanggol. Napalunok ako at napahagulhol sa iyak. Kay sakit ng aking pakiramdam, paano niya naatim na lantakan ang kawawang anghel na piniling tumuwid na sa kabilang buhay. Naikuyom ko ang aking kamao at galit na tinignan ng babae. Kailangang mapigilan ang kanyang hindi makataong ginawa. Lumingon-lingon ako sa paligid at naghanap ng maaaring ipananggalang sa aswang para naman kahit papano ay matigil ang ginagawa niyang kahayupan. Nakakita ako ng pala at yun ang aking ginamit. Sinubukan kong ihambalos ito sa kanya, ngunit umangin lamang ang aswang at umatungal ng kay bangis. Nakita ko ang kanyang matutulis na mga ngiping. May mga gutay-gutay na lamang dumikit at saka umangil. Natulig ako sa lakas ng kanyang ungol, kaya napaatras ako. Binitawan niya ang kawawang bangkay ng sanggol na nakapangangalahati na lamang at hinarap ako. Dinaluhong niya ako na pinaghandaan ko at buong tapang na hinantay ang kanyang pagsugod. Hindi ako dapat matakot dahil sa akin ang teritoryong ito. Itinagal ko ng tagapagbantay ng mga anghel ang aking sarili. Kaya walang sino man ang dapat na lumapastanganan sa lahat ng nakalibing dito. Kahit pa aswang pa siya, ay wala siyang pakialam. Kay taas ng lundag ng nilalang at dumiretso sa pagdaluhong sa akin. Halos hindi ako makahinga nang pagkakalmutin niya ako at hindi tinantanan hanggat walang umagos na dugo mula sa aking katawan. Naligo ako sa pulang likido at hinintay ang aking kamatayan. Mas malakas sa akin ang aswang, kaya wala akong magagawa kung tuluyan na siyang magtagumpay sa mga balak niyang gawin. Nang sa akala ko na ay mamamatay na ako, nang may sumisigaw na babaeng dumating at sinabuyan ng asin ang nilalang. Nagkikikisay ito at tumakbo papalayo. Nagulat ako nang humahagulhol na lumapit sa akin ang babae at niyakap ako. Si Elea. Ginamot niya ako at dinala sa aking munting barong-barong. Aniya, tama na raw ang pagpapanggap niya. Kahit kailan ay hindi niya ginustong maging madre. Kaya bumitiw na siya at nagdesisyong
hanapin ako. Mula noon ay iniwan ko na ang mga anghel sa sementeryo. Nagpakasal kami ni Elea at bumuo ng pamilya. Ayon sa pumalit sa akin, bilang bantay, ay wala na raw nilalang na bumalik pa at nangubkob ng mga bangkay ng sanggol para lantakan. At hanggang dito na lang po. Salamat po sa pakikinig. Art po ng Camotes Island. Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Harold. 29 anyos. Nangyari ang kwentong ito sa bayan ng Negros, taong 2008. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong pangalan ng lugar upang makaiwas sa usap-usapan na maanomalya. Isa po ako sa mga taong mahilig sa adventure at trekking, Sir Casper. Madalas akong maging laman ng mga kagubatan, pasyalan ng mga turista, o saan pa mang lugar na may magagandang tanawin na bago mo pa man marating ay katakot-takot na maraton muna ang pagdaraanan bago makapagpahinga. Sa tuwina ay kasama ko ang aking asong si Gong, isang German Shepherd. Mabait at masunurin ang aso kong ito. Ang totoo niyan ay siya lang ang nag-iisang kasama ko sa bahay. Regalo siya sa akin ng aking kaibigan na si Helen. Ang aking pamilya kasi ay nasa States na. Nag-iisang anak lamang ako ng aking mga magulang. Ngunit may 2 ampon sina mami at sila ay may kanya-kanya na ding pamilya. Narito lang sila sa Pilipinas, ngunit hindi kami in good terms. Kaya kahit maaari ko man silang pasyalan, ay hindi ko ginawa. Ayoko. Hindi dahil galit ako sa kanila o nagsiselos ako dahil inampun sila ng aking mga magulang, ngunit dahil umiiwas ako sa kanila. Sa totoo lang, ay mas mabangis pa silang mga ampon kaysa sa akin. Si mama ay madalas na kinakampihan ng 2 ampon, kaya wala akong magawa kundi ang magrebelde. Dito ako dinala ng aking pagmamatigas sa adventure. Masaya naman ako dahil may iba't ibang mukha ng tao ang aking nakikita. May mga nakakasama ako sa aking pamamasyal at nakakalimutan ko pansamantala ang aking problema. Hindi naman ako mabisyo gaya ng iba na ang palaging inaatupag ay ang beer o alak at sigarilyo. Masaya na ako na makakita ng mga magaganda at kahanga-hangang lugar. Masaya na akong subukan ang buwis buhay na mga adventure, kagaya ng bungee jumping, pagtalon sa eroplano at zipline. Nakakatuwa ang lahat ng iyon. Pakiramdam ko ay nakakalipad ako. Isang malayang ibon na nagagawa ang lahat ng aking gusto. Kaya naman kahit papano ay natutuwa na din ako dahil hindi ako pinapakialaman ng aking mga magulang. Nitong huli, may nakita ako sa isang magazine, isang lugar na magandang puntahan habang namamasyal. Isang kuweba na may napakaraming nakadikit na mga diamante.
Nahikayat akong magpunta, lalo at mura lang naman ang entrance. Isang buong araw na trekking lang at maaari ka pang manatili sa gabi sa alinmang parte ng kagubatan na nasa palibot ng kuweba. Natuwa ako at nagpasyang magpunta upang makita na din ng personal ang mga diamanteng sinasabi nilang hindi biro ang halaga nito. Agad akong nagpabook ng flight sa isang airline at nakatakda ang aking pagbibiyahe bukas ng hapon. Sabik na sabik ako, lalo na at kasama ko si Gong. Pero kailangan ko siyang ilagay pansamantala sa isang cage. Madali lang din naman ang biyahe, 30 minutos lang. Pagkalapag ng sinakyan naming eroplano, dumiretso kami sa isang hotel na may reservation na ako agad. Kapag may pera ka, ay madali lang naman ang mga balak mong gawin. Mabilis gumalaw ang pera at hindi ka na pinaghihintay pa. Pumasok ako sa hotel room habang kasunod ang aking asong si Gong. Natuwa ako na tila tao din itong naunang pumesto sa kaliwang bahagi ng kama ko. Sa totoo lang, ay magkatabi naman kaming matulog. Walang problema sa akin yon dahil itinuturing ko ng kapamilya si Gong. Habang nakatingala sa kulay puting kisame, ay naalala ko na naman ang aking mga magulang. Nagtalo kami sa aming huling pag-uusap. Nais kasi nilang umuwi na ako. Nagmatigas akong umuwi dahil alam kong ikukumpara na naman nila ako sa kanilang ampon na wala namang ibang ginawa kundi ang magpabilib sa aking mga magulang. Wala silang karapatan. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng sakit dahil sa nangyayari sa buhay ko. Nakakainis lang na kung sino pa ang anak ay siya pa ang kailangang ibaliwala ng mga magulang at mas binigyang importansya ang mga ampon. Bumangon ako at nagpasyang maligo. Bukas na ako pupunta sa kuweba dahil gabi na. Kakain na lang ako at lilibangin ang aking sarili sa telebisyon hanggang sa dumating ang umaga. Matapos kong maligo ay nagtungo ako sa isa sa mga pinakamalapit na restaurant. Magana akong kumain at umuwi na ako agad matapos mabayaran ang aking pinagkainan. Habang naglalakad, may napansin akong kulay itim na asong kanina pa sunod ng sunod sa akin. Umaangil ito at sa tingin ko ay may nararamdamang sakit. Huminto ako sa paglalakad at nilingon ang aso tsaka nilapitan. Maliit lamang ito ng kaunti kay Gong. At umatras ang kawawang aso nang makitang bahala ko siyang kargahin. Ngunit hindi ako nagpatinag. Kinarga ko ang aso at sinipat ang katawan ng aso. May napansin akong tila maliit na sugat sa kanyang bandang tiyan. Mukhang ito ang dahilan kung bakit siya ilag sa akin. Kinarga ko siya at walang pagdadalawang isip na isinama sa aking hotel room. Nang makarating ako sa aking tinutuluyang kwarto, ay gayon na lang ang pagwawala ni Gong. Halos gutay-gutayin niya sa kanyang kahol ang asong bagong dala ko. Sinaway ko siya at sinabihang bagong makakasama niya ang aso
Sabay inangilan ako nito. Natahimik ang aso sa isang tabi habang karga ko ang bagong dalang aso na nalaman kong kay ganda ng kanyang pagkakaitim. Ang kanyang mga mata ay kawangis pa ng mata ng tao at hindi amoy aso ang hayop na aking dala. Sinabihan ko si Gong na magmula ngayon ay makakasama na namin ang bagong aso na pinangalanan kong si Gunner. Ewan ko ba, ngunit tila mga taong nakakaintindi ang aking mga alaga na kanya-kanyang angilan ngunit hindi naman nag-aaway. Sabay ko silang pinakain at inabala ang aking sarili sa panonood ng telebisyon hanggang sa makatulog. Nang magising ako kinabukasan, ay dinala ko ang 2 aso sa trekking. Sila ang pinauna ko at nakasunod lang ako sa kanila. Pagkabayad sa entrance, ay binigyan ako ng mapa. Malaki pala ang nasabing kagubatan at maaari kang maligaw. Gayunman ay hahanapin ng mga staffs at crews ang kanilang mga customer na kapag sumapit ang takdang araw sa lalabas ng kagubatan ay hindi pa ito nakakalabas. 3 araw lang ang aking pananatili sa nasabing lugar at nais ko lang makita ang mga diamanting nagsilbing palamuti sa kuweba. Panay ang kuha ko ng mga litrato habang nauuna ako saglit sa 2 aso na hanggang ngayon ay nag-aangilan pa rin. Gayon na lang ang pagtataka ko at panghihilakbot dahil sa bawat kuha ko ng litrato ay nawawala si Gunner at napapalitan ng bulto ng isang babae. Kapag lumilingon naman ako, ay aso naman si Gunner. Ipinilig ko na lamang ang aking ulo at inisip na mamalikmata lamang ako. Sa dami ba naman ng iniisip ko, ngayon lang ako nagkaganito na kung ano-ano ang nakikita. Sinipat ko ng tingin ang mapa at nakitang malapit na kami sa kuweba. Wala akong sinayang na sandali at mas binilisan pa ang paglalakad hanggang sa marating ko ang pamusong kuweba na humuli sa aking atensyon. Napakaganda nito. Sa bukana pa lang ay tadtad na ang nasabing kuweba ng iba't ibang kulay ng diamante. Inalapag ko ang aking bag at lumapit sa mga diamante. Tinangka kong kalkalin ang isa at tanggalin mula sa pagkakadikit, ngunit matigas ito. Kaya hindi ko na ipinagpatuloy pa at baka may makakita sa akin. Nakapagtataka lang na marami kaming pumasok sa entrance kanina. Ngunit ako na lang ang narito ngayon. Sa bagay ay, maraming entrance ang kagubatan. May papunta sa kuweba, sa falls, at sa isang garden na puno raw ng wildflowers. Pupuntahan ko ang mga iyon at hindi ako titigil hanggat hindi ko napapasyalan ang lahat. Ibinulsa ko ang aking mapa at saka lumarga. Nagpatuloy ako sa paglalakad at nalagpasan ko na ang kuweba. Ang katangahan lang na nagawa ko sa aking buong buhay ay hindi ko tinandaan ang kuwebang nilalabasan ko. Lalo pa at kay dami pala niyong buta sa kabila. Naguluhan ako kung saan banda ako lumabas dahil nalito sa daanang halos magkakapareha ang mga itsura. Mas lalo akong naalarma nang maalalang naiwan ko ang bag ko
nang ilapag ko iyon malapit sa mga diamante. Kinabahan at kabado akong natulala saglit. Paano na to ngayon? Paano na ngayon to? Sinubukan kong hanapin ang dalawang asong kasama ko at mabuti na lang ay nasa likod ko lang din sila. Pinakiramdaman ko ang paligid. Mukhang may ingay na nagmumula sa ibabaw ng kuweba. Kung aakyatin ko iyon ay baka makita ko ang kabilang bukana na pinasukan ko. Kahit alam kong mahirap ay sinubukan kong akyatin na ang batuhang bahagi hanggang sa malapit na akong makarating sa tuktok. Ngunit sa kamalas-malasan ay biglang namali ang tansya ko sa isang bato at nahulog ang aking paa. Dahil yata sa bigat ko ay natipak ang kakarampot na batong na hawakan ng kamay ko at saka nahulog. Duguan akong lumagapak sa lupa habang bali ang isang braso. Mukhang masama ang pagkakabagsak ko. Iika-ika akong napahinga ng malalim at naisip ang kamalasang inabot ko. Gayon na lang ang pagtataka ko nang magwala si Gunner habang umaangil na nakatingin sa akin. Napaungol ako. Matindi pala ang sugat ko. Kaya naman hirap akong napasandal sa batuhan. Lumapit sa akin si Gong at biglang iniharang ang kanyang sarili kay Gunner. Sabay mabangis na umangil. Nagtaka ko sa kanyang inasta. Lalo na tila nawawala sa sarili si Gunner habang kay dami ng laway na halos umaagos na sa kanyang bibig. Kapag humaharap si Gong sa akin ay kay amo ng kanyang mukha na kung sa tao lang ay tila ay siya'y nag-aalala sa akin. Samantalang kapag ibinaling niya ang tingin niya kay Gunner ay tila ba nais niyang daluhungin na ang bago kong alaga. Nanatili kami sa ganoong posisyon hanggang sa gumabi na. Nanghihina ako dahil sa gutom at uhaw. Habang tila ako nilalagnat sa nadaramang kirot mula sa aking braso, nais kong sumigaw nang makitang umalulong si Gunner, nang makita ang maliwanag na bilog na buwan. Wala akong maintindihan sa kanilang mga angil ni Gong. Basta ang alam ko lang, nasa delikado akong sitwasyon. Sana naman ay may makakita ng aking bag at hanapin ako. Sinubukan kong tumayo at nagawa ko naman. Ang braso ko lang ang kailangan kong alalayan dahil sumasakit siya kapag hinahayaan kong lumaylay. Iika-ika akong tinandaan kung saan ba ako lumabas kanina. Napansin ko na naman si Gong na pabalik-balik sa pinakagitnang bukana ng kuweba at inamoy-amoy ang paligid, sabay kakahul siya sa akin. Naisip kong baka tinuturo ni Gong kung saan ako dapat dumaan. Naglakad ako at sinundan siya nang magulat ako sa atungal na nagmumula sa aking likuran. Nakita ko ang animo. Nasusukang si Gunner na wala namang iniluluwa sa bibig, kundi nasindak ako sa pagbabago niya ng anyo. Napaatras ako nang makitang nagkaroon siya ng mahabang buhok, mahabang kuko, at matutulis na pangil. Napahingal ako nang umanga si Gunner at naging hugis tao ang kanyang bulto. Nagulat at nasindak ako sa aking nakita. Siyang nasa litrato ng aking cellphone. Kung gayon ay siya si Gunner.
Hintakot akong umatras. Alam kong nasa mas mahigit na delikadong sitwasyon ako. Isang aswang si Gunner. Narinig kong umangil si Gong na animo. Ipinagtatanggol ako. Napaiyak ako nang maintindihan kung bakit halos magwala si Gong kagabi nang iuwi ko ang estrangherong aso. Hindi pala ito tunay na hayop, kundi isa itong halimaw. Nanginginig na akong umatras. Si Gong naman ay animoy, binabantayan ang kilos ng aswang na balak dumaluhong sa akin. Hanggang makatsyempo nga si Gunner sa paglundag habang nakaumang ang kanyang mahabang kuko at nakahanda ng lamunin ako. Wala akong nagawa kundi ang mapapikit, ngunit nagulat ako nang walang aswang na bumagsak sa akin. Sa halip ay sinalubong ito ni Gong at nakita ko kung paano kinagat ng aking aso ang aswang na ikinaangil nito. Napagtuunan ng pansin ng aswang ang kawawa kong aso at pinagkakalmot niya hanggang sa magkanda sugat-sugat ito. Nakita ko pa nang butasin niya ang tiyan ni Gong at hinila ang mga lamang loob nito. Ako naman ay napasigaw sa labis na takot at sakit na nadarama. Hindi ko matanggap na isinakripisyo ni Gong ang kanyang sarili para sa akin. Kaya naman, nanginginig na kumuha ko ng bato at ibinato sa aswang na noon ay abala sa paglantak sa duguan kong asong bumagsak sa lupa. Nagkikikisay ito at nagmamakaawang lumingon sa akin. Napaiyak ako. Naiintindihan ko ang kanyang iginawi kahit tao ako, samantalang siya ay aso ko lang. Umatras ako at tinalunto ng loob ng kuwebang pinaso ko hanggang sa may maaninag na akong mga ilaw. Salamat at nakita ko ang aking bag. Kaya naman, hinagilap ko kaagad ang aking cellphone at tinawagan ang crew sa bukana. Tarantang nirescue nila ako kasama ang iilang medics. Samantalang may iilang pumasok sa loob upang silipin ang sinasabi kong aso na kasama ko sa loob kanina. Ilang saglit lang ay nalapatan na ako ng paunang lunas at napaiyak nang makita ang kalunos-lunos na itsura ni Gong. Butas na ang katawan at nawawala ang mga lamang loob. Ayon sa mga pulis, kagagawan daw ng isang oso ang nangyari kay Gong. Ngunit, mariin kong itinanggi ang mga iyon. Hindi na ako nagsalita at hinayaan sila sa kanilang mga paniniwala. Basta ako, nakita mismo ng dalawang mata ko ang pagbabagong anyo ni Gunner at naging aswang. Tsaka dumaluhong sa akin na agad namang sinalo ni Gong kaya siya ang namatay at nabiktima. Nalungkot ako sa kanyang pagkawala at pagsasakripisyo ng buhay para sa akin. Isa lamang siyang aso, ngunit para sa akin ay siya ang matalik na kaibigang hindi na ako magkakaroon pa ng kapalit. Nang malaman ng aking mga magulang ang nangyari, ay hindi ko na sila napigilan at sa pilitan na akong dinala sa States. Dito na ako nananatili at hindi na hinayaan pang makabalik sa Pilipinas. Namimiss ko na si Gong. Kung sana ay napansin ko agad ang kanyang angel nang dalhin ko ang estrangherong aso sa aking pangangalaga, ay marahil buhay pa ito hanggang ngayon.
at nakakasama ko kahit saan. Sana lang, huwag nang maulit ito at ipinangangako kong iingatan na ang aking sarili magmula ngayon. Salamat kay Gong at sa kanyang katapatan sa akin. Naging masakit man ang pagkawala niya, alam kong sa kinaroroonan niya ay masaya na siya. Sapagkat wala ng mga traidor na alagang halimaw sa kabilang buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento. Muli po, ito po si Harold ng Negros. Maraming salamat ulit.